and the champions for this year's National Brain Bee with a perfect score in the final round, Inigo and Elian Alcaraz. Ang boses ng announcer ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa gitna ng marangyang auditorium. Sa loob ng ilang sandali, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Leandro Sarmiento. Ang pangalang Alcaraz ay hindi lamang isang apelido, ito ay isang pilat sa kanyang budhi na pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 13 taon. Sa kanyang kanang kamay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang mamahaling relo na nagkakahalaga ng milyon-isang regalo na nakahanda para sa kanyang anak na si Darius para sa inaasahan niyang panalo. Kanina lang nakaupo si Leandro, nang tuwid puno ng kapalaluan, tinitingnan ng ibang mga kalahok na tila ba mga langgam na madadaanan ng kanyang makapangyarihang anak. Ngunit ngayon ang kahon sa kanyang kamay ay tila naging isang mabigat na tipak ng yelo na nagpapanigas sa kanyang buong katawan. Iinigo, Elian pabulong na bigkas ni Leandro. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakluban ng tuyong buhangin. Mula sa gilid ng entablado, dalawang batang lalaki ang naglakad nang may tiwala sa sarili. Wala silang suot na mamahaling blazer gaya ni Darius. Ang kanilang mga uniforme ay halatang luma, may ilang tahi na sa gilid, ngunit ang kanilang mga likod ay tuwid na parang mga sundalo. At sa likod nila isang babae, ang dahan-dahang lumabas mula sa anino. Ang liwanag ng mga spotlight ay tumama sa mukha ng babae, si Mireya. Hindi na ito ang Mireya na umiiyak sa gitna ng ulan 13 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong kolorete, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang uri ng ningning na hindi kayang bilhin ng anumang hiyas. Nang magtama ang kanilang paningin, naramdaman ni Leandro ang isang matinding pagsikip sa kanyang dibdib. Tila may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang puso. "Dad, did you hear that? How could they win? They're just nobody." Ang boses ni Darius ay puno ng pagkabigo at galit, ngunit hindi siya narinig ni Leandro. Ang lahat ng ingay sa paligid, ang palakpakan ng libu-libong tao at ang mahinang paghikbi ni Darius sa kanyang tabi ay naging isang malabong ugong na lamang. Pinanood ni Leandro kung paano lumapit ang dalawang bata kay Mireya. Sabay na yumuko ang mga ito at kinuha ang kamay ng kanilang ina upang magmano, isang simpleng kilos ng paggalang na tila isang malakas na sampal sa mukha ni Leandro. Naalala niya kung paano niya itinapon ang isang sobre ng pera sa paanan ni Mireya noon, bago niya ito iniwan sa gitna ng kalsada. "Umalis ka na, Mireya. Gamitin mo ang perang iyan para ipalaglag ang bata. Huwag mong sisirain ang buhay ko." Iyon ang mga huling salitang binitawan niya sa babaeng pinangakuan niya ng kasal. Ngunit ngayon, ang bata na nais niyang burahin sa mundo ay naging dalawang matalinong binatilyo, nakakaharap lang sa kanyang pinakamalaking pamumuhunan, ang sarili niyang anak, at tinalo ito ng walang kahirap-hirap. Napansin ni Leandro ang panginginig ng kanyang sariling mga daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaguhos sa kanyang matatag na pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa matinding pagkahilo na dulot ng katotohanang sumabog sa kanyang harapan. "Hon, are you okay? You look pale," bulong ni Sofia, ang kanyang asawa, habang hinahawakan ang kanyang braso. Ang boses ni Sofia ay puno ng pag-aalala, ngunit para kay Leandro, ang haplos na iyon ay tila isang tanikala na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkakamaling ginawa niya para sa kapangyarihan. Hindi sumagot si Leandro. Ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako sa entablado. Nakita niya ang pagngiti ni Mireya, isang ngiti ng tagumpay, hindi dahil sa medalya kundi dahil napatunayan niyang ang pag-ibig ng isang ina ay sapat na upang palakihin ang mga kampeon sa gitna ng kahirapan. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Mireya at ng kambal pababa ng entablado, naramdaman ni Leandro ang pagkawala ng hangin sa kanyang paligid. Ang auditorium na kanina ay tila isang palasyo para sa kanya ay naging isang masikip na kulungan. "Paano naging dalawa ang anak ko? Bakit hindi ko alam?" Isang matinding pagsisisi ang gumapang sa kanyang kalamnan, isang uri ng sakit na mas matindi pa sa anumang pagkatalo sa negosyo. Ang mga batang iyon, ang mga matatalinong batang iyon na hinangaan niya kanina habang nasa entablado, ay ang mga buhay na katibayan ng kanyang kalupitan. Habang naglalakad ang mag-iina palabas ng auditorium, tumayo si Leandro nang hindi namamalayan. Ang kahon ng relo ay nahulog mula sa kanyang kamay at tumama sa sahig. Ang tunog nito ay nalunod sa ingay ng karamihan, ngunit para sa kanya iyon
ang tunog ng pagbagsak ng kanyang buong mundo. Nagsimulang maglakad si Leandro pilit na hinahabol ang anino ni Mireya sa gitna ng dagsa ng mga tao. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis tila isang tambol na nagbababala ng isang malakas na bagyo. Nang makarating siya sa pintuan ng auditorium, nakita niya ang mag-iina na papasakay na sa isang lumang jeepney sa gilid ng kalsada. Tumigil si Leandro. Ang kanyang mamahaling sapatos ay nakatapak sa maruming kalsada, ang kanyang suit ay tila naging masyadong masikip. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tawagin ang pangalan ni Mireya, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Habang umaandar ang jeepney palayo, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matatakasan. Anong karapatan kong tawagin silang akin matapos ko silang itapon sa basura? 13 taon na ang nakalilipas. Nanatiling nakatayo si Leandro sa ilalim ng mainit na araw, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa loob ng kanyang bulsa, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone at nanginginig na tinawagan ang kanyang private investigator. Hanapin mo ang lahat tungkol kay Mireya Alcaraz at ang kambal ngayon din. Huwag mong iiyak ang pagkatalo mo, Darius, isang Sarmiento ka. Hindi ka pinalaki sa pinakamahaling paaralan para lang lampasuhin ang 2 batang galing sa kung saang eskinita. Ang boses ni Sofia ay tila matutulis na bubog na kumakalat sa loob ng kanilang malawak na sala. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng puot, habang ang 12 taong gulang na si Darius ay nakayuko, nanginginig ang mga balikat sa pilit na pagpigil ng hikbi. Ngunit si Leandro na nakatayo malapit sa malaking bintana ay tila walang naririnig. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa malayo sa abot-tanaw, kung saan unti-unti nang nilalamon ng dilim ang lungsod. Leandro, nakikinig ka ba? Sigaw ni Sofia habang mabilis na naglalakad palapit sa kanya. Bakit hinayaan mong makaalis ang babaeng iyon nang hindi man lang natin nakuha ang impormasyon nila? Alam mo ba ang kahihiyang idinulot nito sa atin? Bukas ang balita sa lahat ng social media ay ang pagkatalo ng anak ng isang Leandro Sarmiento. Dahan-dahang lumingon si Leandro. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, isang klase ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tumahimik ka, Sofia. Hayaan mo ang bata. Hayaan, I spent millions for his tutors, millions, Leandro, ang sagot ni Sofia habang hinahampas ang mesa. At ang mga batang iyon, they looked like they came from the slums. How is that possible? Hindi na nakipagtalo si Leandro. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at lumabas ng bahay nang walang paalam. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ang kanyang mga kamay ay tila may sariling isip. Habang minamaneho niya ang sasakyan patungo sa isang pamilyar ngunit matagal nang kinalimutang lugar, ang Barangay Pag-asa. Doon sa gitna ng masisikip na kalsada at mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, nahanap niya ang isang maliit na karinderya. Ang signboard nito ay gawa lamang sa karton, Mireya's Lutong Bahay. Itinigil ni Leandro ang kanyang luxury SUV sa malayo, natatakot na ang kintab nito ay magsilbing mantsa sa payapang gabi ng lugar. Mula sa loob ng kotse, pinanood niya ang eksena sa loob ng karinderya. Ang 2 batang kampeyon, sina Inigo at Elian, ay hindi nasuot ang kanilang mga medalyang ginto. Sa halip, nakasuot na sila ng mga sando at short abala sa pagliligpit ng mga pinagkainan. Nakita ni Leandro si Elian na maingat na pinupunasan ang mga lamesa, habang si Inigo naman ay abala sa paghuhugas ng mga baso sa isang malaking planggana. Lumabas si Mireya mula sa kusina, may dalang isang maliit na mangkok ng lugaw. Nakita ni Leandro kung paano nagliwanag ang mga mukha ng kambal nang makita ang kanilang ina. Isang pirasong itlog lamang ang mayroon sa mangkok, at nakita ni Leandro kung paano ito hinati ng kambal sa 3. Ang pinakamalaking bahagi ay inilagay nila sa kutsara ni Mireya. Kain na tayo, Nay. Alam naming pagod ka, narinig ni Leandro ang boses ni Inigo mula sa malayo. Isang simpleng pangungusap, ngunit tila isang kutsilyo na humiwa sa kanyang dibdib. Sa loob ng kanyang mansyon, ang pagkain ay laging sagana, ngunit ang bawat hapunan ay puno ng tensyon, panunumbat, at malamig na katahimikan. Dito sa ilalim ng isang pundidong bumbilya, at sa gitna ng amoy ng usok at kanal, mayroong isang bagay na wala siya tunay na kaligayahan. Hindi na nakapagpigil si Leandro. Binuksan niya ang pinto ng kotse at dahan-dahang naglakad patungo sa karinderya. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang babala. Unang nakapansin ang kambal. Agad na tumayo si Inigo at humarang sa harap ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay puno ng paghihinala. Sino po sila? Sarado na po kami, matapang na sabi ni Inigo. Napatigil si Mireya.
Nang lumingon siya at makita ang lalaking nakatayo sa anino ang mangkok, na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ngunit agad din itong napalitan ng isang bakal na katatagan. Inigo, Elian, pumasok muna kayo sa loob. Dalhin niyo ang mga gamit niyo, mahinahong utos ni Mireya. Pero naipagtutol ni Elian, pasok din ni Mireya. Nang masiguradong nasa loob na ang mga bata, humarap si Mireya kay Leandro. Ang agwat sa pagitan nila ay 3 metro lamang, ngunit tila may isang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanila. Anong ginagawa mo rito, Leandro? Hindi ba't malinaw ang usapan natin 13 taon na ang nakalilipas? Sabi mo basura ang buhay na kasama ko. Bakit ka bumalik sa basurang iniwan mo? Ang boses ni Mireya ay mababa ngunit puno ng puot na naitago ng mahabang panahon. Mireya, ang mga bata, sila ba ang... Hindi matapos ni Leandro ang kanyang sasabihin. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Ang alin ang mga batang sinabi mong hindi dapat isinilang, ang mga batang itinuring mong hadlang sa karera mo. Lumapit si Mireya, ang kanyang mga mata ay nagniningas. Huwag kang magkakamaling isipin na may kinalaman ka sa kanila. Pinalaki ko sila nang wala ka. Pinakain ko sila ng pawis ko, hindi ng marumi mong pera. May karapatan akong malaman ang totoo, Mireya. Anak ko rin sila, ang hiyaw ni Leandro. Isang pagsabog ng emosyon na hindi na niya mapigilan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mireya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Leandro, isang tingin na tila tinitistis ang kaluluwa ng lalaki. Karapatan na wala ang lahat ng karapatan mo noong gabing iniwan mo akong duguan at nagmamakaawa sa kalsada. Noong mga oras na iyon, pinatay mo na ang ama nila sa isip ko. Huminga ng malalim si Mireya at itinuro ang madilim na kalsada palabas ng kanilang barangay. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang desisyon ay kasing tigas ng bato. Umalis ka na, Leandro. Bumalik ka sa palasyo mo. Wala kang anak dito. Ang mga anak ko ay walang ama, dahil ang ama nila matagal na nating inilibing sa ulan. Sir, ayon sa medical records ng Metropolitan Hospital, 13 taon na ang nakalilipas, idineklarang nasa critical condition ang pasyenteng si Mireya Alcaraz. Halos 4 na oras siyang nakipaglaban sa kamatayan dahil sa matinding hemorrhage habang isinisilang ang kambal. Wala siyang kasama noon, sir. Walang pumirma sa kanyang consent forms para sa operasyon. Ang boses ni Mr. Cruz, ang kanyang private investigator, ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng napakalamig na opisina ni Leandro. Nakaupo si Leandro sa kanyang swivel chair, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa, mahigpit na nakahawak sa isang gintong fountain pen, ang mismong panulat na ginamit niya 13 taon na ang nakalilipas upang lagdaan ang merger ng Sarmiento at ng pamilya ni Sofia. Sa sandaling iyon, ang kanyang pakiramdam ay tila unti-unting nadudurog ang kanyang mga buto. Naalala niya ang gabing iyon, ang gabi ng October 14. Habang si Mireya ay nakahiga sa isang malamig na kama sa Ospital Duguan at nag-agaw buhay, siya ay nasa isang marangyang ballroom. Nakasuot siya ng tuxedo, may hawak na baso ng mamahaling champagne at nakangiti sa harap ng mga kamera habang ipinagdiriwang ang kanyang pag-akyat sa rurok ng tagumpay. Sa sino ang kasama niya, nanginginig ang boses na tanong ni Leandro. Wala po, sir. Ayon sa nurse na nakausap ko, isang estranghero lang daw ang nagdala sa kanya sa emergency room matapos siyang makitang nakasubsob sa kalsada sa ilalim ng malakas na ulan. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Leandro sa loob ng ilang sandali. Ang imahe ni Mireya na nakasubsob sa kalsada mag-isa habang pasan ang kanyang mga anak ay tila isang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang manginig ng gano'n na lamang, kaya binitawan niya ang pen at hinayaan itong gumulong sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na carpet ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang pandinig. Umalis ka na, Cruz. Iwan mo ang mga papeles dyan, halos pabulong na utos ni Leandro. Nang makaalis ang investigador, tumayo si Leandro at lumapit sa isang malaking vault sa sulok ng kanyang opisina. Dito niya itinatago ang mga pinakaimportanteng dokumento ng kanyang kumpanya. Ngunit sa pinakailalim ng isang lumang drawer, may isang maliit na kahon na hindi niya binubuksan sa loob ng mahigit 1 dekada. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, kasama ng mga lumang resibo at litrato, ay isang puting sobre. Ang papel ay madilaw na dahil sa luma at ang mga gilid nito ay medyo lukot na. Ito ang liham na iniwan ng kanyang secretary sa kanyang mesa. Ilang araw matapos niyang palayasin si Mireya,
Ngunit dahil sa abala sa kasal nila ni Sofia, itinapon niya lang ito sa vault nang hindi binabasa. Ang sulat kamay sa labas ng sobre ay pamilyar. Maliliit na letra maayos at may bakas ng panginginig para kay Leandro. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Tila bumigat ang hangin sa loob ng silid, kaya't nahihirapan siyang lumunok. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay may isang pirasong papel at isang maliit malabong litrato, isang ultrasound image. Binasa ni Leandro ang unang linya ng liham. Leandro, hindi ko alam kung babasahin mo ito, pero kailangan mong malaman na hindi ko kailangan ang pera mo. Gusto ko lang malaman mo na ang mga batang ito. Sila ay bunga ng pagmamahal na akala ko ay totoo. Kung sakaling hindi ako makaligtas sana kahit minsan tingnan mo sila hindi bilang isang pagkakamali, kundi bilang bahagi mo. Hindi natapos ni Leandro ang pagbabasa dahil ang kanyang paningin ay tuluyan ng nabalot ng luha. Ang bawat salita ni Mireya ay tila isang sampal na paulit-ulit na tumatama sa kanyang muka. Ang ultrasound na hawak niya ay nagpapakita ng dalawang maliliit na tuldok sina Inigo at Elian. Sa labas ng kanyang opisina narinig niya ang malalakas na hakbang ni Sofia. Ang tunog ng takong nito sa marmol na sahig ay tila isang babala ng paparating na gulo. Mabilis na itinago ni Leandro ang sulat sa kanyang bulsa, kasabay ng pagbukas ng pinto. Leandro, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nakahanda na ang dinner sa bahay ni Mommy at kailangan nating pag-usapan ang damage control para kay Darius. Isigaw ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagkainip. Tumingin si Leandro sa kanyang asawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon, hindi niya nakita ang babaeng tumulong sa kanya sa negosyo. Ang nakita niya ay ang babaeng naging kapalit ng buhay ni Mireya at ng kanyang mga anak. Hindi ako makakarating, Sofia. May kailangan akong tapusin, malamig na sagot ni Leandro. Ano, isang tanghalian lang iyon, Leandro? Mas importante ba ang trabaho kaysa sa pamilya mo? Pamilya, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro habang hinahawakan ang liham sa loob ng kanyang bulsa. Sofia, sigurado ka ba kung sino talaga ang pamilya ko? Napatigil si Sofia, ang kanyang mga mata ay naningkit sa galit at pagtataka. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nilagpasan na siya ni Leandro. Habang naglalakad si Leandro palabas ng gusali ang hangin sa gabi, ay tumama sa kanyang muka. Hawak niya ang manibela ng mahigpit, ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Ngunit sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyan na nakabuntot sa kanya mula sa malayo. Sa loob ng sasakyang yon, isang lalaki ang may hawak na telepono. Boss, papaalis na siya. Mukhang pupunta siya sa Alcaraz. Isang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya, puno ng puot at determinasyon. Huwag niyo siyang hahayaang makalapit sa mga batang iyon. Gawin niyo ang lahat, kahit anong paraan. Magkano ba ang kailangan mo para mabulok ka na lang sa kinalalagyan mo at huwag nang magpapakita pang muli sa asawa ko? Sabihin mo lang ang presyo, Mireya. Alam ko namang kaya mo lang ginagamit ang mga batang iyan ay para makakuha ng pera mula sa amin. Ang boses ni Sofia Sarmiento ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa loob ng maliit na faculty room ng pampublikong paaralan. Nakatayo siya roon, suot ang isang matingkad na pulang dress na tila sumisigaw ng karangyaan sa gitna ng mga lumang mesa at amoy ng chalk. Sa kanyang kamay, iwinagayway niya ang isang tseke. Ang puting papel na iyon ay tila isang insulto sa harap ng mukha ni Mireya. Napatigil si Mireya sa pagwawasto ng mga test paper. Ang kanyang mga daliri na may bahid pa ng tinta ay dahan-dahang nanginig. Sa labas ng bintana, naririnig niya ang tawanan ng mga bata sa playground, isang tunog ng inosenteng kaligayahan na tila napakalayo sa dumi ng usapang nagaganap sa loob ng silid. Kakasahod lang ni Mireya noong isang araw. Maingat niyang ibinadget ang bawat sentimo para sa bagong sapatos ni Inigo at Elian bilang regalo sa kanilang panalo. Ang bawat barya niya ay galing sa dangal, bawat butil ng kanin sa kanilang hapag ay galing sa pagod. Ngunit sa harap ni Sofia, ang lahat ng iyon ay tila naging basura. Hindi lahat ng tao sa mundo ay katulad mo, Sofia, mahinahong sagot ni Mireya, kahit na naramdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang mga anak ko ay hindi mga gamit na may tag price, at ang asawa mo, wala akong pakialam sa kanya o sa kahit anong pag-aari niya. Talaga, huwag mo akong lokohin. Tumawa ng malakas si Sofia, isang tawang puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Nakita ko kung paano mo tiningnan si Leandro sa auditorium. Alam ko ang laro mo, Mireya. Isang hamak na teacher na naghihikahos
Gagamitin ang mga anak para makapasok sa pamilya Sarmiento. How pathetic. Lumapit pa si Sofia kaya naman ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumakal sa hininga ni Mireya. Tumingin ka sa paligid mo, tingnan mo ang sarili mo sa salamin, isang basahan. At ang mga batang iyan kahit gaano pa sila katalino lalaki silang may mantsa, dahil ang nanay nila ay isang oportunista. Gusto mo bang sirain ko ang career mo? Isang tawag ko lang sa board bukas ay nasa kalsada ka na. Naramdaman ni Mireya ang isang mabilis na pintig sa kanyang sentido. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Ngunit nang mabanggit ang kanyang mga anak bilang may mantsa, tila may isang bagay na naputol sa loob niya. Ang takot na kanina ay nagpapanigas sa kanya ay napalitan ng isang nag-aapoy na katatagan. Dahan-dahang tumayo si Mireya. Kahit mas maliit siya kaysa kay Sofia na naka-high heels ang kanyang tindig, ay tila naging isang higante sa sandaling iyon. Ang kanyang puso ay kumakaba ng malakas, tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Sofia, ang akala mo siguro ay lahat ay nadadaan sa pera at pananakot. Simula ni Mireya ang kanyang boses ay malamig at matalim. Maaaring wala akong mansion pero mayroon akong isang bagay na hinding-hindi mo magkakaroon, ang paggalang ng asawa mo at ang pagmamahal ng mga anak na hindi kailangang bayaran. Bago pa man makasagot si Sofia, mabilis na kumilos ang kamay ni Mireya. Ang tunog ng pagtama ng palad ni Mireya sa pisngi ni Sofia ay tila isang pagsabog sa loob ng silid. Napatagilid ang ulo ni Sofia, ang kanyang buhok ay nagulo at ang kanyang labi ay tila nanginig sa gulat. Walang salita, walang sigaw. Ang katahimikan pagkatapos ng sampal na iyon ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang sampal na yan ay para sa lahat ng panlalait mo sa mga anak ko. Bulong ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Umalis ka sa paaralang ito bago ko kalimutan na ako ay isang guro at ipaalala sa iyo kung paano lumaban ang isang inang wala ng takot na mawalan. Nanginginig ang buong katawan ni Sofia habang hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot, tila isang sugatang hayop na handang pumatay. Pagsisisihan mo ito, Mireya. Sisiguraduhin kong luluhod ka sa harapan ko at magmamakaawang kunin ang checking ito para lang may maipakain sa mga anak mong pulubi. Padabog na lumabas si Sofia, ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga huling patak ng ulan bago ang isang malakas na delubyo. Naiwang mag-isa si Mireya sa faculty room. Napahawak siya sa gilid ng kanyang mesa, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa lambot. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang bawat hininga niya ay may kasamang pait. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nag-aruga nagluto at nagtanggol sa kanyang mga anak. Isang tanong ang pumasok sa kanyang isipan, tila isang tinik na bumaon ng malalim sa kanyang puso. Hanggang kailan ko sila mapoprotektahan sa mga taong may kapangyarihang durugin kami sa isang iglap? Sa labas ang langit ay nagsimulang magdilim, tila nakikiramay sa bigat na nararamdaman ni Mireya. At sa isang sulok ng paaralan, isang lalaking naka-uniforme ng guard, ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang radyo, ang kanyang mga mata ay nakasunod sa papalabas na sasakyan ni Sofia. Tanggapin niyo ito, Inigo Elian. Para sa inyo ang mga ito. Gusto ko lang bumawi sa inyo. Ang boses ni Leandro ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kaba habang nakatayo siya sa gitna ng maalikabok na daan patungo sa eskinita ni Mireya. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang dalawang malaking kahon ng pinakabagong modelo ng tablet, mga gamit na ang halaga ay sapat na upang pakainin ang isang pamilya sa loob ng ilang buwan. Nakaparada ang kanyang makintab na itim na SUV sa gilid, tila isang dambuhalang hayop na hindi nababagay sa kapaligiran. Ang mga bata sa paligid ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka, ngunit ang kanyang atensyon ay nakapako lamang sa dalawang batang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Sina Inigo at Elian ay katatapos lang sa kanilang klase. Ang kanilang mga polo ay may bahid ng pawis at ang kanilang mga bag ay halatang mabigat dahil sa dami ng libro. Magkahati sila sa isang plastik ng palamig, nagtatawanan bago sila hinarang ni Leandro. Sa sandaling makita nila ang lalaking ito, agad na nawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Hinawakan ni Inigo ang balikat ni Elian at dahan-dahang hinila ang kapatid sa kanyang likuran. Ang kilos na iyon ay tila isang kumpas ng proteksyon na nagpabigat sa dibdib ni Leandro. Hindi po namin kailangan ng kahit ano mula sa inyo, Sir Ian. Ang boses ni Inigo ay matatag, walang bakas ng panginginig. Tiningnan niya ang mga mamahaling kahon sa kamay ni Leandro
nang may kawalan ng interes na tila ba ang mga iyon ay ordinaryong bato lamang sa kalsada. Inigo, alam kong marami kayong kailangan para sa pag-aaral nyo. Ang mga ito ay makakatulong para mas lalo kayong maging mahusay, pilit na paliwanag ni Leandro. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit mabilis ding umatras ang dalawang bata. Gusto ko lang makatulong bilang isang kaibigan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Inigo. Ang kanyang mga mata na kawangis ng kay Leandro ay punong-puno ng isang uri ng talino na hindi nanggaling sa libro, kundi sa karanasan sa hirap ng buhay. Sabi po ni nanay, ang mga taong bigla na lang sumusulpot at nag-aalok ng mamahaling bagay ay may hinihinging kapalit, sagot ni Inigo. Wala po kaming maibibigay sa inyo, sir. At kung ang hinihingi niyo po ay ang oras namin, pasensya na po dahil kailangan pa naming tulungan si nanay sa karinderya. Hindi niyo kailangang magtrabaho, bata pa kayo. Muntik nang sumigaw si Leandro sa sobrang desperasyon. Dapat ay nag-aaral lang kayo at naglalaro. I can give you a better life. Houses, cars, everything you want. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Elian mula sa likod ng kanyang kapatid. Ang kanyang boses ay mas malambot, ngunit ang bawat salita ay tila isang karayom na bumaon sa puso ni Leandro. Sir, may bahay na po kami. Maliit lang po pero masaya kami ron. At hindi po namin kailangan ng sasakyan dahil masarap pong maglakad kasama si nanay tuwing hapon. Tumingin si Elian sa mga tablet. Sa kasabi po ni nanay, ang tunay na yaman ay wala sa mga gadgets kundi sa pagkatao. At ang pagkatao po namin ay hindi binebenta. Napatulala si Leandro. Ang mga salitang iyon ay malinaw na itinanim ni Mireya sa isipan ng mga bata, isang pader ng dangal na hindi kayang tibagin ng kanyang bilyon-bilyong piso. Naramdaman ni Leandro ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan na taglay niya sa boardroom ay tuluyang naglaho sa harap ng dalawang bata. Inigo, Elian, pakinggan niyo ako. Pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Gusto ko lang maging bahagi ng buhay niyo. Hindi niyo ba gustong malaman kung bakit ko ito ginagawa? Tumingin ng diretso si Inigo sa mga mata ni Leandro. Sa sandaling iyon, tila nakita ni Leandro ang sarili niya sa isang salamin, ngunit isang version na mas matapang at mas marangal. Alam po namin kung sino kayo, sir, sabi ni Inigo. Napatigil ang mundo ni Leandro. Anong sabi mo? Nakita po namin ang mga lumang litrato ni nanay na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama. Alam namin kayo ang lalaking umalis at hinayaan siyang umiyak gabi-gabi noong maliliit pa kami. Patuloy ni Inigo, ang kanyang boses ay puno ng pait na naitago ng maraming taon. Sabi ni nanay, ang tatay namin ay isang bayani na namatay sa digmaan para iligtas kami. Pero noong nakita namin kayo sa auditorium, nalaman naming nagsinungaling siya. Dahil mas gusto niyang isipin naming patay na kayo kaysa malaman naming iniwan niyo kami dahil sa pera. Binitawan ni Inigo ang huling salita na tila isang hatol ng kamatayan. Kaya huwag niyo na po kaming abalahin. Para sa amin, mas gusto naming maniwala sa kwento ni nanay. Mas madali pong tanggapin na patay na ang tatay namin kaysa makita ang katotohanang mas mahal niyo ang pera niyo kaysa sa amin. Hinila ni Inigo ang kamay ni Elian at naglakad sila palayo, nilampasan ang mamahaling sasakyan ni Leandro nang hindi man lang lilingon. Naiwang nakatayo si Leandro sa gitna ng kalsada, hawak pa rin ang mga mamahaling tablet na tila ba ang mga ito ay mga basurang walang halaga. Ang alikabok na iniwan ng pagdaan ng mga bata ay dumikit sa kanyang suit, ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang lumalamon sa kanyang kaluluwa. Dahan-dahan siyang napasandal sa kanyang sasakyan, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tumingala siya sa langit, pilit na pinipigilan ng luha, ngunit ang bawat hininga niya ay puno ng pagsisisi. Sa di kalayuan nakita niya si Mireya na nakatayo sa dulo ng eskinita na kamasid sa nangyari. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Isang tingin na puno ng babala at matinding paninindigan. Isang tanong ang pumasok sa isipan ni Leandro, isang tanong na nagbigay sa kanya ng matinding takot. Paano ko mabubura ang imahe ng isang patay na bayani sa isip nila kung ang buhay na inaalok ko ay puno lamang ng kasalanang hindi ko pa nababayaran? Ang dugong nanggaling sa kanal Leandro ay hinding-hindi magiging marangal kahit balutin mo pa ito ng ginto. Isang pagkakamali ang mga batang iyon, isang pagkakamaling dapat ay matagal mo nang tinapos. Ang boses ni Doña Aurora Sarmiento ay kasing lamig ng marmol na sahig ng kanilang mansyon. Nakaupo siya sa kanyang antigong upuan, ang kanyang mga kamay na puno ng mamahaling singsing
ay maingat na nakapatong sa hawakan ng kanyang baston. Ang bawat salita niya ay may bigat ng kapangyarihang nakasanayan na niyang hawakan sa loob ng ilang dekada. Sa kanyang harapan nakatayo si Leandro, tila isang batang pinapagalitan, ngunit sa pagkakataong ito ang kanyang mga mata ay hindi nakayuko. Hindi sila pagkakamalima, sila ay mga Sarmiento, nakita ko sila. Ang talino nila ang galing nila. Mas Sarmiento pa sila kaysa sa inaakala nyo. Giit ni Leandro ang kanyang boses ay puno ng paninindigan na ngayon lamang narinig ng kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ang talino ay walang silbi kung ito ay magdadala ng iskandalo sa ating pangalan. Isipin mo si Darius. Isipin mo ang pagsasama ninyo ni Sofia. Gusto mo bang gumuho ang lahat ng itinayo natin para lang sa isang babaeng tinderang muli mong nakita? Kung hindi mo kayang ayusin ang kalat mo, ako ang gagawa nito para sa iyo. Hindi na naghintay ng sagot ang Donya. Itinukod niya ang kanyang baston sa sahig, ang tunog ng kahoy sa matigas na marmol ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang hudyat ng digmaan. Kinabukasan sa harap ng gate ng paaralan kung saan nagtuturo si Mireya, isang itim na kotse na may plakang nagpapakita ng kapangyarihan, ang dahan-dahang huminto. Lumabas ang Donya, suot ang kanyang kulay abong terno at mga perlas na tila mga butil ng yelo sa kanyang leeg. Ang mga guro at magulang na nakapaligid ay napatigil na darama ang bigat ng presensya ng matandang Sarmiento. Nadatnan niya si Mireya sa loob ng opisina ng principal. Ang kapaligiran ay puno ng amoy ng lumang papel at floor wax, isang lugar na para sa Donya ay simbolo ng kahirapan. Mireya Alcaraz, tawag ng Donya ang kanyang boses, ay hindi malakas, ngunit tila umabot sa bawat sulok ng silid. Napatayo si Mireya, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis, ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na walang emosyon. Alam niya ang babaeng ito. Ito ang babaeng 13 taon na ang nakalilipas ay nagpadala ng mga tauhan para takutin siya at pilitin siyang lumayo sa Maynila. Doña Aurora, tugon ni Mireya, ang kanyang tinig ay may paggalang ngunit walang takot. Masyado kang naging kampante, Mireya. Akala mo ba ay sapat na ang pagkapanalo ng iyong mga anak sa isang paligsahan para muli kang makapasok sa aming mundo? Lumapit ang matanda, ang kanyang baston, ay bawat hakbang ay tila isang banta. Binabalaan kita. Ang mga anak mo ay maaaring may dugong Sarmiento, pero hinding-hindi sila magiging bahagi ng pamilyang ito. At ikaw ay isang banta na kailangang alisin. Wala akong hinihingi sa inyo, Doña Aurora. Ang mga anak ko ay masaya sa buhay na mayroon kami, matapang na sagot ni Mireya. Masaya, tingnan natin kung gaano sila kasaya kapag wala na silang ina na magtuturo sa kanila. Ang boses ng Donya ay naging isang bulong na puno ng lason. Isang tawag ko lang sa Department of Education, Mireya. Alam mo kung gaano kadaling bawiin ang lisensya ng isang guro na may kaduda-dudang moralidad. Isang iskandalo lang tungkol sa iyong nakaraan, tungkol sa kung paano ka nabuntis nang hindi kasal, at mawawalan ka ng trabaho. Paano mo pakakainin ang kambal mo kung maging ang pagtuturo ay ipagkakait ko sa iyo? Naramdaman ni Mireya ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran. Ang kanyang trabaho ay ang tanging buhay nila. Ito ang nagpapaaral sa kanyang mga anak, ang nagbibigay ng pagkain sa kanilang mesa. Ang makita ang panganib na ito sa harap niya ay tila isang malaking pader na nagbabadyang gumuho sa kanya. Gagawin niyo ba talaga iyon kahit na ang kapalit ay ang kinabukasan ng sarili niyong mga apo? Tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Wala akong apo sa labas, Mireya. Ang tanging apo ko ay si Darius, malamig na sagot ng Donya. May 3 araw ka para lisanin ang lungsod na ito kasama ang iyong mga anak. Pumunta kayo sa malayong probinsya, magtago kayo at huwag nang magpapakita pang muli. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kangkungan kayo pupulutin. Lumakad ang Donya palabas, iniwan si Mireya na nakatayo sa gitna ng silid. Ang tisa na hawak ni Mireya sa kanyang kamay ay tuluyang nadurog, ang puting pulbos nito ay humalo sa kanyang mga pawis na palad. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niya ang sariling kahinaan laban sa dambuhalang kapangyarihan ng mga Sarmiento, ngunit kasabay nito ay ang pag-usbong ng isang bagong uri ng tapang. Sa labas ng paaralan, nakita ni Mireya sina Inigo at Elian na masayang naglalaro, walang kamalay-malay sa panganib na nakabantay sa kanila. Ang kanilang mga tawa ay tila isang musika na biglang naputol sa isipan ni Mireya. Dahan-dahang kinuha ni Mireya ang kanyang cellphone
at tiningnan ng isang numerong hindi niya kailanman inakalang tatawagan niya. Hindi ito numero ni Leandro. Ito ay numero ng isang taong nangako sa kanya ng tulong noong mga panahong lugmok. Siya isang lihim na kaibigan mula sa nakaraan na may sariling galit sa mga Sarmiento. "Hello, kailangan ko ng tulong mo," bulong ni Mireya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa papalabas na kotse ng Donya. "Gusto nilang ubusin ang lahat sa akin, pero hindi ako susuko ng hindi lumalaban." Isang misteryosong tinig ang sumagot sa kabilang linya, isang boses na puno ng pait at tila naghihintay lang ng pagkakataon. "Matagal na kitang hinihintay, Mireya. Handa ka na bang ibagsak ang tore ng mga Sarmiento?" Ang puting sobre na nasa ibabaw ng lamesa ni Leandro ay tila naging isang pirasong nagniningas na uling. Kahit hindi pa niya ito binubuksan, nararamdaman na niya ang init na nanggagaling dito, isang init na may kakayahang tupukin ang buong mundong binuo niya sa loob ng 13 taon. Nakalock ang pinto ng kanyang opisina. Sa labas naririnig niya ang mahinang ugong ng aircon at ang abalang tunog ng kanyang mga empleyado, ngunit sa loob ng 4 na sulok na ito, ang tanging naririnig ni Leandro ay ang sarili niyang hininga na tila isang mabilis na takbo ng kabayo. Ang kanyang mga kamay na sanay humawak ng mga kontratang nagkakahalaga ng bilyon ay nanginginig na parang isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan niyang kinuha ang paper cutter. Ang tunog ng pagpunit sa gilid ng sobre ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Inilabas niya ang papel. Ang bawat letra ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang nanlalabong paningin. Hinanap niya ang mga salitang magbibigay ng hatol. Probability of paternity, 99.99%. Sa sandaling iyon, tila nawalan ng bigat ang katawan ni Leandro. Napaupo siya sa kanyang swivel chair, ang kanyang mga mata ay nakapako sa 2 pangalan, Inigo at Elian. Sila ay kanya. Ang mga matatalinong batang iyon, ang mga batang may matitigas na paninindigan at maranggal na puso, ay nagmula sa kanyang sariling dugo. Isang mainit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata direkta sa pangalan ni Inigo at Elian sa dokumento. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niya ang isang uri ng kaligayahan na hindi kailanman naibigay ng pera, ngunit kasabay nito ay ang isang matinding hapdi ng pagsisisi. Hinaplos niya ang papel, tila ba ang paghaplos na iyon ay makakarating sa pisngi ng mga anak na itinaboy niya. "Anak ko kayo, totoo nga," pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Ngunit ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang nag-unaw. Narinig niya ang malakas na pagpihit ng doorknob, sinundan ng sunod-sunod na katok, na tila ba gustong gibain ang pinto. "Leandro, buksan mo ito, alam kong nasa loob ka." Ang matinis na boses ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa labas. Mabilis na pinunasan ni Leandro ang kanyang mga mata, ngunit bago pa niya maitago ang dokumento, bumukas ang pinto. Pumasok si Sofia, ang kanyang mukha ay puno ng hinala at galit. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila sumakal sa hangin ng silid. "Bakit ka nakalock? Sino ang tinatago mo rito?" tanong ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa silid hanggang sa huminto ang mga ito sa papel na hawak ni Leandro. Bago pa man makakilos si Leandro, mabilis na hinablot ni Sofia ang dokumento. Binasa niya ito ng mabilis, ang kanyang mga labi ay dahan-dahang nawalan ng kulay at ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat na nauwi sa matinding puot. "Ano ito? DNA result, Leandro, seryoso ka ba? Seryoso ka ba? Naniniwala ka talaga sa drama ng babaeng iyon?" Hiyaw ni Sofia habang iwinawagayway ang papel sa harap ni Leandro. 99.9%. It could be fake, pera lang ang kailangan ni Mireya, Leandro. Binayaran niya ang laboratorio para manipulahin ito. Sapat na, Sofia. Tumayo si Leandro, ang kanyang boses ay tila isang dagundong. "Nakita ko ang mga bata, hawig ko sila. Ang talino nila, ang galaw nila. Hindi kailangan ng papel para patunayan ang nakikita ng mga mata ko. Talino, galaw, baka nakakalimutan mong may anak tayo. Leandro, si Darius ang legal mong anak." Siya ang tagapagmana. Lumapit si Sofia, ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng demonyo sa sobrang galit. "Hindi mo maaaring dalhin ang mga bastardo na iyan sa pamilyang ito. Isang kahihiyan iyan, isang iskandalo. Huwag mo silang tatawaging bastardo sa harap ko." Malamig na banta ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningas. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sofia. Tumingin siya sa papel at pagkatapos ay pinunit ito sa harap ni Leandro. Ang bawat piraso ng papel na nahulog sa sahig ay tila mga pira-piraso ng pag-asa ni Leandro na mabuo ang kanyang pamilya. "Punitin mo man ang papel na iyan,"
Sofia, hindi mo mababago ang katotohanan. Sabi ni Leandro habang dahan-dahang pinupulot ang mga piraso ng papel sa sahig. Makinig ka sa akin, Leandro. Bulong ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng lason at pananakot. Kung pipiliin mo ang mga pulubing iyan kaysa sa amin ni Darius, sisiguraduhin kong wala kang babalikan. At ang babaeng iyon, si Mireya, sisiguraduhin kong hihilingin niyang sana ay hindi na lang siya ipinanganak. I will make their lives a living hell, Leandro. Mark my words. Padabog na lumabas si Sofia, iniwan si Leandro na nakaluhod sa sahig, hawak ang mga punit na bahagi ng dokumento. Sa labas ang langit ay biglang dumilim at ang tunog ng hangin sa labas ng bintana ay tila isang babala ng isang darating na malakas na bagyo. Naiwang mag-isa si Leandro, ngunit sa gitna ng kanyang pighati, isang bagong determinasyon ang sumibol sa kanyang puso. Tumingin siya sa malayo sa direksyon kung nasaan ang maliit na karinderya ni Mireya. Isang misteryo pa rin ang nananatili sa kanyang isipan. Bakit tila handa ang kanyang ina at si Sofia na gumamit ng dahas para lamang itago ang katotohanan? Ano pa ang ibang lihim na itinatago nila? 13 taon na ang nakalilipas. Akala mo ba ay madadamo ako sa pag-iyak mong yan? Leandro, isang malaking pagkakamali ang pagpunta mo sa eskinita ng babaeng iyon. Wala kang makukuha sa kanila kundi dumi at kahihiyan na maglulubog sa pangalan ng mga Sarmiento. Ang boses ni Sofia ay tila isang matalim na latigo na humahampas sa hangin ng opisina. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng galit. Sa paanan ni Leandro, ang mga pira-pirasong papel ng DNA test result ay nagmukhang mga talulot ng patay na bulaklak puti durog at wala ng silbi. Dahan-dahang tumayo si Leandro mula sa kanyang pagkakaluhod. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang pasan niya. Tiningnan niya ang kanyang mga palad. Kanina lang ang mga kamay na ito ay nanginginig sa pag-asang mahahawakan ang kanyang mga anak. Ngayon ang tanging nararamdaman niya ay ang hapdi ng sarili niyang mga kuko na bumaon sa kanyang balat dahil sa galit. 13 taon, Sofia, bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, malalim at puno ng pait. 13 taon akong naniwala sa mga kasinungalingan niyo ni Mama. Sabi niyo umalis siya dahil sa pera. Sabi niyo hindi siya karapat-dapat. Pero ang totoo, itinapon natin siya noong kailangan niya ako. I did it for you, Ta. Hiyaw ni Sofia habang mabilis na lumalapit at dinuduro ang dibdib ni Leandro. Sino ang nanatili sa tabi mo noong nagsisimula ka pa lang? Sino ang nagbigay sa iyo ng puhunan para lumago ang kumpanyang ito? Ako, ang pamilya ko, ang babaeng iyon. She was just a distraction. Leandro, isang hamak na teacher na walang may bibigay sa iyo, kundi kahirapan. Lumapit pa si Sofia, ang kanyang muka ay tila isang maskara ng puot at pagmamanipula. Huwag kang magmalinis. Ginusto mo rin ito. Pinili mo ang yaman kaysa sa kanya. Ngayon bakit ka nag-aastang biktima? Kung mahal mo talaga siya sana, ay hindi mo siya binitawan sa ulan noon. You're just as guilty as I am, Leandro. Kaya huwag mo akong tingnan ng ganyan. Naramdaman ni Leandro ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang malakas na sampal ng realidad. Tama si Sofia, ang kanyang ambisyon ang naging mitsa ng lahat. Ang kanyang pagnanais na maging makapangyarihan, ang naging dahilan kung bakit naging bulag siya sa paghihirap ni Mireya. Napahawak si Leandro sa gilid ng kanyang mesa. Ang kintab ng mamahaling kahoy ay tila nanunuya sa kanya. Ito ang golden moment ng kanyang pagkawasak. Ang sandaling napagtanto niyang ang lahat ng kanyang tinatamasang karangyaan ay itinayo sa ibabaw ng mga luha at dugo ng kanyang sariling mga anak. Dahan-dahan niyang pinulot ang isang maliit na piraso ng papel sa sahig, ang bahagi kung saan nakasulat ang pangalan ni Inigo. Mahigpit niya itong kinuha, tila ba ito na ang huling koneksyon niya sa batang matapang na tumalikod sa kanya. Makinig ka sa akin, Leandro. Ang boses ni Sofia ay naging malamig at puno ng lason, ang tinatawag na gaslighting ng isang dalubhasa. Kung itutuloy mo ang kahibangang ito, sisiguraduhin kung babagsak ang kumpanyang ito. Babawiin ng daddy ko ang lahat ng shares namin. Magiging pulubi ka, Leandro. Gusto mo ba iyon? Gusto mo bang makita si Darius na nawawalan ng kinabukasan dahil lang sa 2 batang galing sa kalsada? Darius is not the issue here, Sofia. Ang issue rito ay ang katotohanang ninakawan natin sina Inigo at Elian ng isang ama, sigaw ni Leandro, ang kanyang mga mata
ay nanlilisik sa galit. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Sofia. Ama, you think you can be a father to them now? Nakita mo ba ang mga mata nila, galit sila sa iyo, Leandro? Suklam na suklam sila sa iyo. Kahit ibigay mo pa ang buong mundo, hinding-hindi ka nila tatanggapin. You're a ghost to them, at ang ghost hindi humahawak ng buhay na tao. Padabog na kinuha ni Sofia ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, lumingon siya, nang huling beses ang kanyang ngiti ay tila isang banta ng kamatayan. O baka gusto mong malaman, may kinausap na akong tao sa board ng school ni Mireya. By tomorrow, hindi na siya guro. And the twins? Well, let's just say, schools don't like students with scandalous backgrounds. Good luck being a hero, Leandro. Baka sa pagliligtas mo sa kanila, ikaw ang unang malunod. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong opisina, tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Naiwang mag-isa si Leandro sa gitna ng katahimikan. Ang kanyang hininga ay mabigat, ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Dahan-dahan siyang naupo sa sahig sa tabi ng mga pira-pirasong papel. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi niya matakasan. Paano ko sila ililigtas sa apoy na ako mismo ang nagmitsa kung ang bawat hakbang ko ay lalong nagpapaliyab sa galit na nakapaligid sa kanila? Huwag mong isiping gagamitin mo ang batang yan para manatili sa buhay ko, Mireya. You are just a mistake. Isang pagkakamali na kailangan ko nang tapusin ngayon. Ang mga salitang iyon na binitawan ni Leandro 13 taon na, ang nakalilipas ay tila mga buhay na uling na muling naglalagablab sa kanyang alaala. Nakaupo siya sa dilim ng kanyang opisina, ang tanging liwanag ay ang mula sa mga ilaw ng kalsada sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay dinala siya pabalik sa isang maulang gabi sa Maynila. Ang gabing tuluyan niyang pinatay ang kanyang sariling dangal. Sa loob ng kanyang alaala, naririnig niya ang malakas na buhos ng ulan sa bubong ng kanyang mamahaling sasakyan. Amoy bagong leather ang loob ng kotse, isang amoy ng tagumpay na pinapangarap niya noon. Sa tabi niya si Mireya ay basang-basa, nanginginig ang buong katawan habang nakahawak sa kanyang tiyan na nagsisimula ng bumukol. Leandro, parang awa mo na, kahit wag na para sa akin. Para na lang sa anak natin. Ang boses ni Mireya noon ay halos mapatid sa paghikbi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, tila isang taong nalulunod na pilit na humahawak sa huling piraso ng kahoy. Ngunit si Leandro na noon ay lunod sa pangako ng kapangyarihan mula sa pamilya ni Sofia ay hindi lumingon. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng manibela na kanyang hawak. May kailangan akong gawin, Mireya. Ang batang iyan ay magiging hadlang lang sa lahat ng pinaghirapan ko. Kung gusto mo ng pera, heto. Kunin mo ito at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Sa loob ng alaala ni Leandro, nakita niya ang sarili niyang kamay na bumubukas sa pinto ng kotse. Itinulak niya si Mireya palabas sa gitna ng baha at dilim. Ang marahas na pagbagsak ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol na naghihiwalay sa dalawang mundo, habang pinapaandar niya ang kotse palayo. Nakita niya sa side mirror ang imahe ni Mireya na nakaluhod sa kalsada, ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa kanyang tiyan habang binubugbog ng ulan. Yun ang huling beses na nakita niya si Mireya hanggang sa araw na ito. Habang iniisip ito ni Leandro sa kasalukuyan, naramdaman niya ang isang matinding paninikip ng dibdib. Ang kanyang hininga ay naging kapos, tila ba ang tubig ulan mula sa kanyang alaala ay pumapasok sa kanyang mga baga at nilulunod siya sa pagsisisi. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang paalala ng bawat segundong wala siya sa tabi ni Mireya. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang maliit na kwarto, tila nararamdaman din ni Mireya ang bigat ng nakaraan. Nakaupo siya sa tabi ng natutulog na kambal, pinapanood ang mahimbing na paghinga ni na Inigo at Elian. Ang kanyang golden moment ay nangyari nang dahan-dahan niyang hinaplos ang pilat sa kanyang tiyan, ang bakas ng operasyon na muntik nang kumuha sa kanyang buhay. 13 taon na ang nakalilipas. Naalala ni Mireya ang lamig ng delivery room sa pampublikong ospital, ang amoy ng disinfectant at ang tunog ng mabilis na tibok ng kanyang puso sa monitor. Wala siyang kamay na mahawakan noon. Walang boses na nagsabing, kaya mo iyan. Ang tanging kasama niya ay ang sarili niyang determinasyon na mabuhay para sa mga batang nasa loob niya. Kailangan niyo ng nanay, pang bulong niya noon sa sarili habang ang kanyang paningin ay unti-unti nang nilalamon ng kadiliman dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Hindi ko kayo iiwan, gaya ng ginawa niya. Nang unang marinig ni Mireya ang iyak ng kambal, tila isang himala ang nangyari.
Ang sakit ay napalitan ng isang uri ng lakas na hindi niya akalaing taglay niya. Sa sandaling iyon, ipinangako niya sa kanyang sarili na ang mga batang ito ay hinding-hindi makakaramdam ng kawalan. Na ang kanyang pag-ibig ay sapat na upang punan ang puwang na iniwan ng isang amang mas pinili ang ginto kaysa sa kanila. Balik sa kasalukuyan, dahan-dahang tumayo si Leandro at lumapit sa bintana ng kanyang opisina. Nakita niya ang sarili niyang reflection sa salamin, isang lalaking may lahat ng yaman sa mundo, ngunit walang kahit anong halaga sa mata ng mga taong tunay na mahalaga. 13 taon nilang binuo ang buhay nila nang wala ako. Pabulong niyang sabi, ang kanyang boses ay puno ng pait. At ngayon ako ang sisira sa katahimikang iyon dahil sa sarili kong konsensya. Isang misteryosong katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang tinitingnan ang dilim sa labas. Sapat na ba ang pagsisisi para burahin ang sugat ng isang gabing puno ng ulan at pagtataksil? O ang bawat hakbang niya palapit sa kanila ay lalo lamang magpapaalala kay Mireya ng sakit na pilit na niyang ibinaon? Nakuha ni Leandro ang kanyang jacket at lumabas ng opisina. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, ngunit ramdam niya na may isang bagong bagyo na paparating, isang bagyong hindi galing sa langit, kundi mula sa mga lihim na pilit itinatago ng kanyang sariling pamilya. Sabi nila ang danggal ay hindi nakikita sa suot na damit. Pero bakit bawat patak ng maruming tubig na tumatalsik sa akin ay tila hiyaw ng pangungutya ng mundo? Ang boses ni Mireya sa loob ng kanyang isipan ay tila isang pagod na himig habang nakatayo siya sa gitna ng basang kalsada ng palengke. Wala na ang malinis na uniforme ng guro. Wala na ang chalk sa kanyang mga daliri. Ang kapalit nito ay ang amoy ng malansa at ang bigat ng isang malaking basket ng isda na kailangan niyang ilako upang may maipakain sa kambal ngayong araw. Isang gabi lang ang kailangan ni na Sofia at Doña Aurora upang bawiin ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 13 taon. Isang tawag, isang maling akusasyon ng immoralidad, at ang kanyang lisensya sa pagtuturo ay tila naging isang pirasong papel na walang halaga. Pero para kay Mireya, ang gutom ng kanyang mga anak ay mas matimbang kaysa sa kahit anong kahihiyan. Sa di kalayuan, nakatigil ang isang makintab na itim na sasakyan. Sa loob nito, parang nakakulong sa isang malamig na kabaong si Leandro Sarmiento habang pinapanood ang babaeng minsan niyang pinangako ang pakakaasalan. Nakita ni Leandro kung paano hirap na hirap si Mireya sa pagbubuhat ng mabigat na basket. Ang mga kamay nito na dati ay maingat na humahawak sa mga aklat ngayon ay puno ng gasgas at namumula dahil sa lamig ng yelo. Isang matinding kirot ang gumapang sa dibdib ni Leandro, isang pakiramdam na tila ba ang bawat isda na ibinebenta ni Mireya ay kinuha mula sa sarili niyang laman. Hindi na nakapagpigil si Leandro. Binuksan niya ang pinto ng kotse at lumabas, binaliwala ang putik na dumidikit sa kanyang mamahaling sapatos. Naglakad siya ng mabilis patungo kay Mireya. Ang mga tao sa palengke ay napatigil, nagbubulungan sa pagtataka kung bakit ang isang lalaking mukhang bilyonaryo ay nasa gitna ng maruming palengke. Mireya, bitawan mo yan. Tulungan na kita. Ang boses ni Leandro ay puno ng pagsusumamo habang pilit na kinukuha ang hawakan ng basket. Napatigil si Mireya. Tumingin siya kay Leandro at sa unang pagkakataon, nakita ng lalaki ang isang pagod na mas malalim pa sa pisikal na hapo. Ang mga mata ni Mireya ay tila mga tuyong balon, wala ng luha, wala ng emotion, tanging isang malamig na kawalan. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo, Leandro. Baka hindi na matanggal ang amoy ng hirap sa balat mo. Malamig na sabi ni Mireya habang mahigpit na hinahawakan ang basket. Ang perang kikitain ko rito ay malinis. Hindi ito galing sa paninira ng buhay ng ibang tao. Hindi ko alam na gagawin nila ito sa iyo, Mireya. Let me fix this. I will give you back your job. I will give you a house. Just please stop this. Ang hiling ni Leandro, ang kanyang mga mata, ay nagsisimula ng mangilid ang luha sa harap ng maraming tao. Fix this. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mireya. Ang trabahong nawala sa akin ay papel lang, Leandro. Pero ang tiwala ng mga anak ko sa mundo, iyon ang sinira nyo. Ang tingin nyo ba ay mabibili ng bahay ang gabi-gabing iyak ni Elian dahil tinatawag silang mga anak ng kabit sa paaralan nila ngayon? Ito ang golden moment ni Mireya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang basket at ipinakita kay Leandro ang kanyang mga palad. May isang maliit na sugat doon na dumudugo na kuha mula sa matalim na tinik ng isda. Ang sugat na ito ay hihilom, Leandro. Pero ang bawat sentimong ibibigay mo ay tila lason na papatay sa danggal na pilit kong binuo para sa kanila. Umalis ka na. Mas kailangan mo ang pera mo kaysa sa amin.
Muling binuhat ni Mireya ang basket ang kanyang likod, ay tuwid na tuwid sa kabila ng bigat. Sa bawat hakbang niya palayo, tila lalong lumalayo ang pagkakataon ni Leandro na makuha ang kapatawaran. Habang nakatayo, si Leandro sa gitna ng palengke, tila isang rebulto ng pagsisisi, naramdaman niya ang isang kamay na humahawak sa kanyang polo. Paglingon niya, nakita niya si Inigo. Ang bata ay may dalang isang plastik ng tubig marahil ay para sa kanyang ina. Walang galit sa mga mata ni Inigo. Ang nakita ni Leandro ay isang matinding pagkadismaya, isang uri ng tingin na mas masakit kaysa sa anumang sampal. Sir, tawag ni Inigo, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matalim. Sabi po ni nanay, ang tunay na lalaki ay tagapagtanggol, hindi tagamasid. Kung talagang gusto niyo kaming tulungan, huwag niyo kaming bigyan ng pera. Ibalik niyo po ang dangal ni nanay na kinuha ng pamilya niyo. Hindi nakapagsalita si Leandro. Pinanood niya ang paglalakad ni Inigo patungo sa kanyang ina. Ang mag-ina ay naglakad sa gitna ng karamihan, magkayakap ang mga anino sa ilalim ng papalubog na araw. Ngunit ang katahimikan ni Leandro ay naputol nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kanyang secretary. Ang boses nito ay puno ng takot. Sir, si Doña Aurora po. Ipina-freeze niya ang lahat ng personal accounts niyo. Sabi niya kung hindi kayo babalik sa mansyon ngayon din, idedeklara niya kayong incapacitated at kukunin ang legal custody ni Inigo at Elian dahil sa kahirapan ni Mireya. Ang mundo ni Leandro ay tila tuluyang gumuho. Ang bitag na inihanda ng kanyang ina ay mas malalim at mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Ngayon kailangan niyang pumili ang kanyang kayamanan at kapangyarihan o ang kalayaan ng mga batang kakikilala pa lang niya. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa sugat sa kanyang sapatos. Hanggang saan ang kaya mong isakripisyo para sa pamilyang itinapon mo kung ang tanging paraan para iligtas sila ay ang mawala ang lahat sa iyo? Wala na siyang malay, Inigo. Tulungan mo ako, ang kapatid mo. Ang boses ni Mireya ay isang matinis na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng kanilang maliit na silid. Hawak niya sa kanyang mga bisig si Elian. Ang katawan ng bata ay tila isang nagniningas na uling sa tindi ng lagnat. Ang pawis ay tumatalsik mula sa noo ni Mireya patungo sa namumutlang mukha ng kanyang anak. Sa labas ang ulan ay malakas na bumubuhos. Ang bawat patak nito sa bubong na yero ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang taong nag-aagaw buhay. Habang hinihimas ni Mireya ang mukha ni Elian, ang kanyang paningin ay nahulog sa gintong medalya na nakasabit sa dingding, ang medalyang napanalunan ng bata sa Brainbee. Isang masakit na kabalintunaan. Ang batang kinilalang pinakamatalino sa bansa ay nakahiga ngayon walang laban, at ang kanyang ina ay walang kahit isang sentimo sa bulsa para dalhin siya sa ospital. Ang bawat barya na kinita ni Mireya sa palengke kanina ay kinuha na ng mga tauhan ni Sofia bilang pambayad sa utang na hindi naman niya ginawa. Naramdaman ni Mireya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat hininga ni Elian na galing sa kailaliman ng dibdib nito ay tila isang huling paalam. Parang awa niyo na, Diyos ko, huwag ang anak ko. Pabulong na panalangin ni Mireya. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, humahalo sa init ng balat ni Elian. Biglang bumukas ang pinto. Ang tunog ng kahoy na tumama sa semento ay tila isang hudyat ng pag-asa. Nakatayo roon si Leandro, basang-basa. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno ng putik. Wala na ang kanyang marangyang sasakyan. Tumakbo siya mula sa kanto matapos siyang iwan ng kanyang driver dahil sa utos ng Donya. Mireya, anong nangyari? Mabilis na lumapit si Leandro, binaliwala ang dumi sa sahig. Leandro, si Elian. Ayaw niyang magising, Tom. Ang hikbi ni Mireya ay tila isang punyal na bumaon sa kaluluwa ni Leandro. Walang pag-aalinlangan binuhat ni Leandro ang bata. Ang bigat ni Elian sa kanyang mga bisig ay tila ang bigat ng lahat ng pagkakamali niya sa loob ng 13 taon. Naramdaman niya ang init ng katawan ng bata sa kanyang dibdib. Ang bawat mabilis na hininga nito ay tila sumasabay sa sarili niyang kaba. Dadalhin natin siya sa ospital. Ngayon din, ang boses ni Leandro ay puno ng awtoridad, isang uri ng tapang na hindi nanggaling sa pera, kundi sa pag-ibig ng isang ama. Tumakbo sila sa ilalim ng ulan. Binuhat ni Leandro si Elian nang mahigpit, tila ba ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang bawat hakbang niya sa maputik na kalsada ay tila isang sakripisyo. Nang makarating sila sa ospital, ang mga nurse ay mabilis na kinuha ang bata.
Naiwang nakatayo si Leandro at Mireya sa hallway. Ang kintab ng puting sahig ng ospital ay tila nanunuya sa kanilang kalagayan, 2 taong basang-basa, puno ng putik at tanging takot ang nagbubuklod. Ito ang golden moment nang dahan-dahang hinawakan ni Leandro ang nanginginig na kamay ni Mireya. Hindi ito isang mapang-angking hawak, kundi isang tahimik na pangako. Hindi ko siya pababayaan, Mireya. Kahit mawala ang lahat sa akin, mabubuhay ang anak natin. Sa loob ng ICU, sa gitna ng mga makinang tumutunog ng regular at mahina, dahan-dahang idinilat ni Elian ang kanyang mga mata. Nakita niya ang anino ni Leandro sa labas ng salamin. Sa kanyang mahinang tinig, tila may ibinulong siya na nagpatigil sa mundo ni Mireya. Nay, ang anghel ba sa panaginip ko? Siya ba ang tatay ko? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang kumpisal na matagal nang hinihintay ng hangin. Ngunit bago pa makasagot si Mireya, isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ang pumasok sa hallway, may hawak na mga papeles na may selyo ng korte. Mr. Leandro Sarmiento, we have an order to take custody of the minors Elian and Inigo Alcaraz due to the reported endangerment and medical neglect by the mother. Ang boses ng opisyal ay tila isang malamig na hatol. Tumingin si Leandro sa mga lalaki, pagkatapos ay sa nagmamakaawang mga mata ni Mireya. Ang bitag ng donya ay tuluyan ng sumara, at ang ospital na dapat ay lugar ng paggaling ay naging isang madilim na entablado ng kanilang pinakamalaking pagkatalo. Isang misteryosong katanungan ang naiwan sa hangin. Paano lalabanan ni Leandro ang batas na siya mismo ang nagpondo noon? Kung ang tanging paraan para manatili ang mga anak sa tabi ni Mireya ay ang aminin ang kanyang sariling mga krimen sa nakaraan, Bedkan. Ito ang kailangan mo, Mireya, isang leksyon na hindi mo makukuha sa kahit anong libro. Ang pag-ibig ng isang ina ay walang silbi kung wala kang kakayahang panatilihing buhay ang iyong mga anak. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa sterile at malamig na hallway ng ospital. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang kulay asul na terno, hawak ang isang baston na tila ba isang setro ng kapangyarihan. Sa likod niya, ang mga lalaking naka-uniforme ay tila mga aninong handang sumila sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ni Mireya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Sa loob ng silid sa likuran niya, si Elian ay kakagising pa lamang mula sa bingit ng kamatayan. Ang bawat patak ng IV fluid sa suwero ay tila isang dahan-dahang pag-agos ng pag-asa. Ngunit sa isang iglap, ang pag-asang iyon ay pilit na binabawi ng babaeng sa loob ng 13 taon ay walang ibang ginawa kundi durugin ang kanyang pagkatao. Hindi niyo sila pwedeng kunin, kakagising lang ng anak ko. Ang hiyaw ni Mireya, ang kanyang boses, ay basag puno ng pait at matinding pagod. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng pasasalamat ngayon ay naglalabas ng apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga supling. Neglect, Mireya, isang malubhang kaso ng medical neglect. Paano ka magiging mabuting ina kung hinayaan mong umabot sa puntong ito ang bata dahil lamang sa iyong pride? Ang boses ng Donya ay kalmado, isang klase ng pagiging kalmado na mas nakakatakot kaysa sa galit. Humakbang si Leandro sa gitna nila. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, ang kanyang suit ay gusot-gusot at may bahid pa ng putik mula sa kalsada. Tiningnan niya ang kanyang ina, ang babaeng nagpalaki sa kanya, ang babaeng itinuring niyang gabay. Sa unang pagkakataon, hindi ang kagalang-galang na Doña Aurora ang nakita niya. Ang inakita niya ay isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng mga perlas at mamahaling tela. Matama na, ako ang nagdala sa kanila rito. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin. Ang boses ni Leandro ay mababa, tila isang babala. Huli na ang lahat, Leandro. Ang batas ay batas. Ang mga batang ito ay nangangailangan ng tamang pangangalaga, isang bagay na hinding-hindi maibibigay ng isang tinderang nawalan pa ng trabaho. Sabi ng Donya habang pilit na itinutulak ang papel sa dibdib ni Leandro. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang papel. Ngunit hindi niya ito binasa. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang pirasong papel na kanina pa niya hawak, ang lumang medical report na nakuha ng kanyang investigator. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimula ng sumabog sa kanyang dibdib. Bakit, tanong ni Leandro? Ang kanyang boses ay tila isang maugong na hangin bago ang bagyo. Bakit nakasulat dito sa report mula 13 taon na ang nakalilipas na deceased ang mga sanggol na isinilang ni Mireya? Bakit may pirma mo ang donasyon sa ospital na ito sa mismong araw na idineklara nilang patay na ang mga anak ko?
napatigil ang Donya. Ang kintab ng kanyang mga mata ay panandaliang nawala na palitan ng isang mabilis na pagkislap ng gulat. Ngunit agad din itong nabawi ng kanyang matitigas na labi. Ginawa ko iyon para protektahan ka, Leandro. Ang kinabukas iniisip ko, hiyaw ng matanda. Ang kanyang baston ay malakas na tumama sa sahig, ang tunog nito ay tila isang pag-amin ng kasalanan. Proteksyon, pinatay mo sila sa isip ko. Pinaniwala mo ako sa isang kasinungalingan habang ang mga anak ko ay lumalaking walang ama at si Mireya ay halos mamatay sa hirap. Ang boses ni Leandro ay tila isang pagsabog na yumanig sa buong hallway. Ninakawan mo ako ng 13 taon, ma. Ninakawan mo ang mga batang ito ng isang pamilya. Ito ang golden moment ni Leandro. Dahan-dahan niyang pinunit ang court order sa harap ng kanyang ina. Ang bawat pagpunit ng papel ay tila isang pagputol sa bawat tanikalang nag-uugnay sa kanya sa pangalan ng mga Sarmiento. Inihagis niya ang mga pira-pirasong papel sa paanan ng Donya. Umalis kayo rito. Malamig na utos ni Leandro sa mga tauhan ng korte. Walang kukuha sa mga anak ko. Kung gusto niyong ituloy ito, siguraduhin niyo munang handa kayong makulong kasama ng aking ina para sa falsification of public documents at kidnapping. Nagkaroon ng matinding katahimikan. Ang Donya ay nanginginig sa galit, ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng dugo. Tatalikuran mo ako, Leandro, para sa kanila. Mawawala ang lahat sa iyo. Ang kumpanya, ang yaman, ng pangalan. Matagal na akong walang lahat, ma. Noon pa mang gabing hinayaan mong maniwala akong patay na ang mga anak ko, sagot ni Leandro habang tumatalikod at lumalapit kay Mireya. Nabalik ang tingin ni Leandro kay Mireya na nakatitig sa kanya ng may halong gulat at hindi paniniwala. Ang pader na binuo ni Mireya sa loob ng mahabang panahon ay tila nagsisimula ng magkaroon ng lamat. Nakita ni Leandro ang isang patak ng luha sa pisngi ni Mireya, hindi luha ng sakit kundi luha ng isang taong sa wakas ay may kakampi. Habang naglalakad palayo ang Donya, ang tunog ng kanyang baston ay unti-unting humihina, tila isang aninong lumilipas. Ngunit ang misteryo ay hindi pa natatapos. Sa dulo ng hallway nakatayo si Sofia Sarmiento, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang hawak ang kanyang cellphone. Gawin mo na, bulong ni Sofia sa telepono. Sunugin mo ang karinderya, ngayon din. Siguraduhin mong wala silang babalikan. Isang bagong panganib ang sumibol sa gitna ng kanilang panandaliang tagumpay. Isang tanong ang naiwan sa isipan ni Leandro. Habang tinitingnan ang mahimbing na tulog ni Inigo at Elian, sapat ba ang pagpili sa pamilya kung ang kaaway mo ay handang sunugin ang buong mundo para lang hindi ka maging masaya? Nasusunog ang lahat. Mireya, ang karinderya mo, ang bahay nyo. Wala nang natira kundi abo. Ang boses ni Aling Nena sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malakas na pagsabog na nagpaguho sa huling piraso ng pag-asang hawak ni Mireya. Sa loob ng hallway ng ospital, kung saan ang amoy ng disinfectant ay tila naging amoy ng usok sa kanyang balintataw, dahan-dahang nalaglag ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang tunog ng pagtama ng gadget sa malamig na sahig ay tila ang tunog ng sarili niyang buhay na nadudurog. Naramdaman ni Mireya ang pag-ikot ng paligid. Ang puting kisame ng ospital ay tila bumababa upang daganan siya. 13 taon ng pagpupursige, libu-libong gabi ng pagluluto sa ilalim ng init ng kalan at bawat sentimong tinipid para sa kinabukasan ng kambal, lahat iyon ay nilamon ng apoy sa loob lamang ng isang oras. Mireya. Mabilis na nasalo ni Leandro ang babae bago pa man ito tuluyang bumagsak sa sahig. Ramdam ni Leandro ang panginginig ng buong katawan ni Mireya, isang panginginig na nanggagaling sa kailaliman ng kaluluwa. Ang bahay namin, Leandro, ang lahat ng gamit ng mga bata, ang tanging kabuhayan ko, ang bulong ni Mireya, ay halos hindi na marinig, tila isang huling hininga ng isang taong sumusuko na. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leandro. Kahit alam niyang wala siyang pera sa kanyang mga accounts, kinuha niya ang susi ng isang lumang kotse mula sa kanyang investigator na nanatiling tapat sa kanya. Mabilis silang nagtungo sa Barangay Pag-asa. Pagdating nila, ang langit ay hindi na kulay itim. Ito ay naging kulay kahel at abo. Ang makapal na usok ay tila isang dambuhalang kumot na bumabalot sa eskinita. Naririnig nila ang sigawan ng mga kapitbahay at ang tunog ng tubig na ibinubuhos mula sa mga timba, ngunit ang apoy ay masyadong malakas. Ang karinderyang gawa sa kahoy at ang maliit na silid sa itaas nito ay tila naging isang malaking sulo sa gitna ng kadiliman. Ito ang golden moment ni Mireya. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, nagtangka siyang tumakbo papasok.
Hindi para iligtas ang pera kundi para kunin ang isang lumang lata ng biskwit sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob niyon naroon ang mga unang sapatos ni na Inigo at Elian, ang kanilang mga birth certificate, at ang tanging alaala ng kanilang paglaki. Mireya, huwag mapapahamak ka. Hiyaw ni Leandro habang mahigpit na niyayakap si Mireya mula sa likod para pigilan ito. Ang init ng apoy ay dumidikit na sa kanilang mga balat at ang bawat lagitik ng nasusunog na kahoy ay tila hiyaw ng kanilang pangarap na naglalaho. Nandoon ang buhay ko, Leandro. Nandoon ang lahat ng pinaghirapan ko para sa kanila. Ang sigaw ni Mireya ay punong-puno ng pait habang ang kanyang mga luha ay mabilis na natutuyo dahil sa tindi ng init. Nang tuluyang gumuho ang bubong ng karinderya, napaluhod na lang si Mireya sa putikan. Ang kanyang mga kamay ay puno ng uling at dumi, ang kanyang mukha ay nababalot ng ulikba. Pinanood nila ang huling bahagi ng kanilang tahanan na maging abo. Sa sandaling iyon wala nang natira kay Mireya, kundi ang suot niyang damit at ang dalawang anak na nasa ospital. Tumingin si Leandro sa nagbabagang mga labi ng bahay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi siya naniniwala sa aksidente. Alam niya kung kaninong kamay ang may hawak ng pusporo. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang investigator. Find the arsonist. I don't care how much it costs or who you have to talk to. I want the proof that Sofia Sarmiento ordered this. Ang boses ni Leandro ay malamig pa sa yelo, isang kaibahan sa init ng apoy sa kanyang harapan. Sa kabilang dako ng lungsod sa loob ng isang marangyang kwarto, nakaupo si Sofia Sarmiento habang dahan-dahang uminom ng mamahaling wine. Nakatingin siya sa balita sa telebisyon tungkol sa sunog sa isang barangay. Isang mapanirang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Now, Mireya, let's see how you'll feed those twins. Without a roof over your head, bulong ni Sofia sa sarili. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay biglang naputol nang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Pumasok ang kanyang personal assistant, ang mukha ay puting-puti sa takot. Ma'am, may problema po. Ang lalaking inutusan nyo, nahuli po siya ng mga tanod habang tumatakas. At ang masama po na iwan niya ang kanyang cellphone sa loob ng nasusunog na karinderya. Isang cellphone na nakarehistro sa ilalim ng isa sa mga dummy companies nyo. Nabitawan ni Sofia ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ang unang bitak sa kanyang binuong imperyo ng kasinungalingan. Isang tanong ang naiwan sa hangin habang ang mga sirena ng bumbero ay umuungol sa malayo. Magagawa bang itago ni Sofia ang kanyang krimen o ang mismong apoy na kanyang sinindihan ang tutupok sa kanyang marangyang buhay? Saan ka na ngayon, tatakbo? Sofia, ang apoy na sinindihan mo ay hindi lang ang maliit na karinderya ni Mireya ang tinupok. Tinupok nito ang sarili mong pangalan ng iyong danggal at ang bawat pagkakataon na manatili ka sa mundong kinatatayuan mo. Ang boses ni Leandro ay hindi na punong-puno ng galit gaya ng dati. Ang narinig ni Sofia sa loob ng kanilang marangyang sala ay isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw, ang katahimikan ng isang taong wala nang takot na mawalan. Nakatayo si Leandro sa gitna ng silid, hawak ang isang plastic na bag na naglalaman ng isang sunog at basag na cellphone, ang ebidensyang maglalagay kay Sofia sa likod ng rehas. Isang malaking pagkakamali, Leandro. You're destroying our family for that woman. Kapag nalaman ito ng board, babagsak ang stocks ng Sarmiento Group, magiging pulubi ka. Ang hiyaw ni Sofia, ang kanyang boses, ay tila isang desperadong huni ng isang ibong na kulong sa hawla. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagmamayabang. Hindi na ako ang Sarmiento na kilala mo, Sofia. Ang kumpanya, ibinigay ko na ang lahat ng shares ko sa board ngayong umaga, kapalit ng pagbawi nila sa lahat ng kasong isinampalaban kay Mireya. Malamig na pahayag ni Leandro. Napanganga si Sofia. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri at tumama sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila ang huling hudyat ng pagtatapos ng kanyang marangyang buhay. Ibinigay mo, you gave up billions para sa kanya. Ibinigay ko ang lahat para sa katarungan, sagot ni Leandro habang dahan-dahang naglalakad patungo sa pinto. At tungkol sa iyo, ang mga pulis ay nasa labas na. Ang lalaking inutusan mong magsunog ay nagsalita na. Lahat ng transaction mo sa dummy companies mo ay nasa kamay na ng autoridad. Ito ang golden moment ni Leandro. Hindi niya nilingon ang paghagulgol ni Sofia habang pinapaspasan ito ng mga pulis. Sa halip, lumabas siya ng mansyon ng walang dala kundi ang susi ng isang simpleng apartment
na nirentahan niya malapit sa ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon, naramdaman ni Leandro ang tunay na kalayaan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila naglaho pinalitan ng isang matinding pananabik na makita ang mga anak na dati ay itinapon niya sa limot. Pagbalik ni Leandro sa ospital, nadatnan niya si Mireya na nakaupo sa tabi ni Elian habang si Inigo ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang kwarto ay tahimik, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na tunog ng monitor ng puso. Nang makita siya ni Mireya, tumayo ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at hindi masabing emosyon. Narinig ko ang balita sa radyo, Leandro. Ang kumpanya. Totoo ba? Tanong ni Mireya, ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Leandro, ngunit tumigil siya sa layong 2 metro isang distansya ng paggalang. Wala na ang kumpanya, Mireya. Wala na ang yaman. Wala na rin ang mga taong nananakit sa inyo. Sofia is in custody at ang Donya, well, she's facing investigation too. Binawi ko ang lahat para sa inyo. Bakit mo ginawa iyon? Yun ang buong buhay mo, Leandro. Bulong ni Mireya habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi, Mireya. Iyon ang kulungan ko. Sagot ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa katapatan. Ang buhay ko ay ang 2 batang ito at ang babaeng hindi sumuko sa kanila. Hindi ko mababayaran ang 13 taon, pero handa akong gamitin ang natitirang mga taon ko para patunayang karapat-dapat ako sa inyo. Kahit bilang isang estranghero lang na tumutulong, dahan-dahang lumuhod si Leandro sa harap ni Mireya at ng kambal. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig ng ospital. Sa harap ng kanyang mga anak ang makapangyarihang bilyonaryo ay naging isang hamak na lalaking nagmamakaawa para sa isang pagkakataon. Inigo, Elian, hindi ko hinihiling na patawarin niyo ako ngayon. Hindi ko rin hinihiling na tawagin niyo akong tatay. Gusto ko lang hayaan niyo akong pagsilbihan kayo. Hayaan niyo akong itayo muli ang karinderya ng nanay niyo. Hayaan niyo akong makita ang bawat paglaki niyo. Isang matagal na katahimikan ang namayani. Nararamdaman ni Leandro ang bigat ng bawat segundong dumadaan, hanggang sa naramdaman niya ang isang maliit at mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Pagtingin niya, nakita niya si Elian, ang bata, ay may mahinang ngiti sa mga labi. Sabi ni nanay, ang mga bayani ay nagkakamali rin, pero ang tunay na bayani ay ang mga bumabalik para ayusin ang nasira nila, pabulong na sabi ni Elian. Tumingin si Leandro kay Mireya. Nakita niya ang paglambot ng anyo ng babae, ang pader, na tila bakal ay dahan-dahang natutunaw sa init ng katapatan. Inabot ni Mireya ang kanyang kamay at tinulungan si Leandro na tumayo. Ang haplos ng kamay ni Mireya ay tila isang gamot na nagpahilom sa lahat ng sugat ni Leandro. Maghihintay kami, Leandro, sabi ni Mireya, ang kanyang mga mata ay basa ng luha. Pero tandaan mo, ang pagtitiwala ay hindi nabubuo sa isang gabi. It takes time to heal. Mayroon akong lahat ng oras sa mundo, Mireya, sagot ni Leandro. Habang nagkakayakap ang mag-iina, kasama si Leandro sa gitna ng silid, isang misteryo ang tila nabuksan sa isipan ni Leandro. Paano niya mapoprotektahan ang bagong yaman na ito mula sa mga anino ng nakaraan na maaaring bumalik anumang oras? At higit sa lahat, kakayanin ba ni Mireya na muling buksan ang kanyang puso sa lalaking minsan nang sumira nito? Ang bawat paltos sa aking mga kamay ay tila mga medalya ng aking pagbabago, Mireya. Mas masarap palang hawakan ang martilyo kaysa sa tsekeng walang kaluluwa. Ang boses ni Leandro ay may bahid ng pagod ngunit puno ng kapayapaan, habang nakaupo siya sa isang pirasong kahoy sa gitna ng ginagawang karinderya. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang pawisang balat at ang kanyang dating makinis na mga palad ay puno na ngayon ng mga gasgas at uling. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Ang suot niya ay isang simpleng puting sando at pantalon na may bahid ng pintura. Isang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang kanyang imperyo. Sa loob ng isang buwan na iyon, hindi nagtago si Leandro sa isang hotel. Sa halip, araw-araw siyang bumabalik sa Barangay Pag-asa. Hindi siya nagdala ng mga contractor. Siya mismo kasama ang ilang mga kapitbahay na unti-unti na siyang tinatanggap ang nagpukpok ng bawat pako at nagbuhat ng bawat yero upang muling itayo ang Mireya's lutong bahay. Dahan-dahang lumapit si Mireya, dala ang isang basong malamig na palamig. Tiningnan niya si Leandro, ang lalaking dati ay hindi kayang tumayo sa init, ngayon ay mukhang masigla sa gitna ng alikabok. Ang pader sa puso ni Mireya ay hindi pa tuluyang gumuho, ngunit ang bawat pako na ibinabaon ni Leandro sa kahoy
ay tila nagpapahina sa mga pundasyon ng kanyang galit. Uminom ka muna, baka himatayin ka na riyan, hindi pa tapos ang bubong, mahinahong sabi ni Mireya. Kinuha ni Leandro ang baso, ang kanilang mga daliri ay sandaling nagtagpo. Sa sandaling iyon, tila may kuryenteng gumapang sa braso ni Leandro, isang pakiramdam na mas matindi pa sa anumang tagumpay sa negosyo. Ito ang kanyang golden moment, ang makitang muli ang pag-aalaga ni Mireya kahit na sa maliit na paraan. Salamat Mireya, alam mo nung nakatira ako sa mansion kahit anong lamig ng aircon hindi ako makatulog ng maayos. Pero dito sa maliit na apartment ko narinig ang ingay ng mga tricycle. Doon ko nahanap ang katahimikan, pag-amin ni Leandro, bago ininom ang palamig. Mula sa di kalayuan, naririnig nila ang tawanan ni Inigo at Elian. Ang kambal ay abala sa pagpipinta ng signboard ng karinderya. Nakita ni Leandro kung paano maingat na sinusulat ni Inigo ang pangalan ng kanilang ina. Tumingin si Inigo kay Leandro at tumango ng bahagya, isang maliit na kilos, ngunit para kay Leandro iyon ay isang malaking hakbang patungo sa kapatawaran. Dad, look, is this color okay ba? Sigaw ni Elian habang itinataas ang kanyang brush na puno ng kulay dilaw na pintura. Napatigil si Leandro. Ang salitang dad ay tila isang musika na biglang tumugtog sa kanyang pandinig. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis at naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Mireya na dahan-dahang tumango ng may ngiti. Yes, Elian, perfect yan, kulay ng bagong simula. Sagot ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na katuwaan. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang anino ang dahan-dahang lumalapit. Isang luma at maruming kotse ang huminto sa kanto. Mula rito bumaba si Darius. Ang anak ni Leandro kay Sofia ay mukhang haggard, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at inggit habang nakatingin sa masayang pamilya na nasa harapan niya. Naramdaman ni Leandro ang tension. Lumapit si Darius, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. So ito na ba ang pinalit mo sa amin, Dad? Isang masikip na eskinita at mga taong hindi man lang alam ang halaga ng pangalan mo. Humarap si Leandro sa kanyang anak. Darius, hindi ko kayo tinalikuran. Ang mama mo ang pumili ng maling landas. Ang buhay na ito ang buhay na dapat ay matagal ko nang ibinigay sa kanila at sa iyo rin kung hindi lang ako nabulag ng pera. I hate you, I hate them. Hiyaw ni Darius bago mabilis na tumakbo palayo. Naiwang nag-aalala si Leandro, alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang galit ni Darius ay isang panibagong sugat na kailangan niyang hilumin. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aalala, naramdaman niya ang kamay ni Mireya na humawak sa kanyang balikat. Bigyan mo siya ng oras, Leandro, gaya ng pagbibigay mo ng oras sa amin, bulong ni Mireya. Sa dulo ng eskinita, isang misteryosong lalaki na naka-jacket ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang sombrero habang tinitingnan ng karinderya. May hawak siyang isang sobre na may selyo ng bangko, isang huling banta mula kay Doña Aurora na hindi pa rin sumusuko sa pagbawi sa kanyang mga apo. Isang tanong ang naiwan sa hangin habang papalubog ang araw. Hanggang kailan mapapanatili ni Leandro ang kapayapaang ito kung ang nakaraan ay patuloy na humahabol, dala ang isang bagong uri ng panganib na maaaring maglayo muli sa kanya, sa kanyang mga anak? Ang inglupang kinatatayuan niyo ay hindi na sa inyo at ang bawat pakong ibinaon mo, Leandro, ay ituturing na dumi sa ari-arya ng Sarmiento Holdings. Ang boses ng lalaking nakabarong ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa masayang ingay ng martilyo at lagari. Napatigil si Leandro sa itaas ng bubong, ang kanyang kamay na may hawak na martilyo ay napatigil sa ere. Dahan-dahan siyang tumingin sa ibaba, kung saan ang isang lalaking may hawak na briefcase ay nakatayo sa gitna ng eskinita, pinaliligiran ng dalawang gwardyang nakasuot ng itim. Ito ang mura sa gitna ng pag-asa, ang sandaling akala ni Leandro ay sapat na ang kanyang pagod at pawis para maitayo ang nasira niya. Ngunit sa isang iglap ipinaalala sa kanya ng kanyang ina na sa mundong ito, ang papel na may pirma ay mas makapangyarihan kaysa sa pusong nagsisisi. Dahan-dahang bumaba si Leandro mula sa bubong. Ang kanyang mga paa ay nanginginig hindi dahil sa taas, kundi dahil sa matinding puot na muling sumisiklab sa kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin? Ang lupang ito ay pag-aari ng pamilya Alcaraz sa loob ng 3 henerasyon. Dati yun, Mr. Sarmiento. Tugon ng abogado ng may malamig na ngiti. Nakalimutan niyo yata na ang titulong ito ay ginamit na collateral sa isang loan na hindi nabayaran 10 taon na ang nakalilipas. Binili ng Donya ang utang na iyon kagabi. Ngayon ang buong block na ito
ay nakatakdang gibain para sa isang bagong condominium project. Naramdaman ni Leandro ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Lumingon siya kay Mireya na nakatayo sa pintuan ng karinderya. Ang kanyang muka ay tila naging isang puting tela sa sobrang takot. Nakita niya ang paghawak ni Mireya sa kanyang dibdib, ang bawat hininga nito ay tila isang pagsusumamo sa langit. Ito ang golden moment ni Leandro, hindi niya tiningnan ang mga papeles. Sa halip humarap siya sa abogado at hinarangan ang pintuan ng karinderya gamit ang kanyang sariling katawan. Hindi niyo ito gigibain, hindi habang nakatayo ako rito. Leandro, huwag! Bulong ni Mireya, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito na naman tayo, ang pamilya mo laging kumukuha ng lahat sa akin. Ibigay mo na sa kanila, ayoko nang lumaban. No, Mireya, this time I'm not leaving. Ang boses ni Leandro ay tila isang maugong na kulog. Inigo, Elian, pumasok kayo sa loob. Huwag kayong titingin. Ngunit ang tensyon ay lalong tumindi nang huminto ang isang pamilyar na puting limousine sa dulo ng eskinita. Dahan-dahang bumukas ang pinto at lumabas si Doña Aurora, suot ang kanyang kulay asul na terno na tila ba siya ay isang reyna na bibisita sa isang nasakop na teritoryo. Ang tunog ng kanyang baston sa semento ay tila isang mabilis na tibok ng puso ng isang taong naghihintay ng trahedya. Leandro, my son, tawag ng Donya, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring pagmamahal. Tingnan mo ang sarili mo, nakikipag-away ka sa putikan para sa isang dampa. Hindi ba't masakit makita na ang kamay na dapat ay pumipirma ng bilyon-bilyong kontrata ay puno na ng kalyo? Ang kalyong ito ay mas maranggal kaysa sa lahat ng perlas na suot mo. Sagot ni Leandro, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa puot. Lumapit ang Donya, ang bawat hakbang niya ay tila isang latigo. Gawin nating simple ang usapan. Ibigay mo sa akin ang kambal. Hahayaan ko silang lumaki sa mansion, pag-aaralin ko sila sa abroad, at magiging legal silang tagapagmana ng kalahati ng Sarmiento Group. At kapalit nyon, hahayaan kong manatili si Mireya sa lupang ito. Ibibigay ko sa kanya ang titulo ng buong barangay na ito. Don't you dare use our children as business transactions, matard, sigaw ni Leandro. Isang mapait na tawa ang kumawala sa Donya. Tumingin siya kay Mireya, isang tingin na tila tinitistis ang kaluluwa ng babae. Ikaw, Mireya, isipin mo ang mga anak mo. Gusto mo ba silang lumaki dito? Gusto mo ba silang maging tagaluto ng lugaw habang buhay? O gusto mo silang maging mga hari, isang pirma mo lang, Mireya? Isang sakripisyo para sa kinabukasan nila. Naramdaman ni Leandro ang panginginig ng kamay ni Mireya na humawak sa kanyang sando. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Mireya, ang pinakamakitid na uri ng pag-aalinlangan, ang pagpili sa pagitan ng sariling kaligayahan at ng kinabukasan ng anak. Leandro, bulong ni Mireya, ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa maruming semento. Baka tama siya, baka mas mapapabuti sila sa kanya. Mireya, na huwag kang makikinig sa kanya, pagsusumamo ni Leandro. Ngunit bago pa man makasagot si Mireya, isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw sa paligid. Isang dambuhalang bulldozer ang dahan-dahang pumasok sa bungad ng eskinita. Ang malaking bakal nito ay tila isang bibig ng halimaw na handang lumamon. May 10 minuto kayo para magdesisyon, malamig na sabi ng Donya habang nakatingin sa kanyang relo. Ang pirma sa papel o ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan nyo. Sa loob ng karinderya nakasilip si Inigo at Elian, ang kanilang mga muka ay puno ng takot. Tumingin si Leandro sa bulldozer, pagkatapos ay sa kanyang ina at huli kay Mireya. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok, naghahanap ng paraan upang iligtas ang kanyang pamilya sa huling pagkakataon. Isang misteryosong katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Magagawa ba niyang talunin ang sarili niyang ina gamit ang katotohanan, o kailangan niyang maging isang halimaw rin upang protektahan ang mga taong mahal niya? Ibigay mo ang mga bata, Leandro, o papanoorin mong maging libingan ng mga pangarap niyo ang lupang ito. Isang kumpas ko lang magiging abo at alikabok ang lahat ng pinaghirapan niyo. Ang boses ni Doña Aurora ay tila isang hatol na nagmumula sa kailaliman ng isang malamig na hukay. Nakatayo siya sa gitna ng eskinita, ang kanyang baston ay nakabaon sa putik, habang sa likuran niya ay maugong na umaandar ang dambuhalang bulldozer. Ang itim na usok mula sa makina nito ay dahan-dahang lumalason sa hangin, tila isang anino ng kamatayan na bumabalot sa bagong pinturang karinderya ni Mireya. Naramdaman ni Leandro ang panginginig ng kanyang buong pagkatao. Ang init ng araw at ang init mula sa makina ng bulldozer ay naghahalo, ngunit ang kanyang puso ay tila binabalot ng yelo.
Tumingin siya kay Mireya. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito habang hawak ang ballpen. Ang dulo nito ay ilang milimetro na lamang ang layo mula sa dokumentong maglilipat ng kustodya nina Inigo at Elian sa matandang Sarmiento. Huwag Mireya, huwag mong ibigay ang kaluluwa natin sa kanya. Pabulong na pagsusumamo ni Leandro, ang kanyang boses ay basag at puno ng pait. Pero ang mga bata, Leandro, ang kinabukasan nila, ang hikbi ni Mireya, ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa bawat hininga ni Leandro. Ayokong lumakis silang walang-wala. Ayokong maranasan nila ang gutom na naranasan ko. Hindi sila magugutom, Mireya, magtatrabaho ako. Mamamatay muna ako bago sila magutom muli. Hiyaw ni Leandro habang mabilis na humakbang at hinawakan ang kamay ni Mireya para pigilan ang pagpirma nito. Ito ang golden moment ng kanilang pagsubok nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng karinderya at lumabas si Inigo at Elian. Walang takot sa kanilang mga mata, tanging isang matibay na paninindigan na tila nakuha nila sa parehong magulang. Lumakad si Inigo patungo sa kanyang lola, ang kanyang muka ay tuwid na parang isang sundalo. Lola, tawag ni Inigo. Napatigil ang donya, ang kanyang mga mata ay naningkit. Sabi niyo po bibigyan niyo kami ng lahat, mansyon, pera at magandang pangalan. Pero nakalimutan niyo pong itanong kung gusto namin yon. Bata ka pa, Inigo, hindi mo pa alam ang halaga ng inaalok ko, malamig na sagot ng donya. Alam ko po ang halaga ng pamilya kita. Patuloy ni Inigo habang kinukuha ang kamay ni Elian. Ang mansyon niyo po ay gawa sa semento, pero ang karinderya ni nanay ay gawa sa pagmamahal. Mas gusto po naming maging anak ng tindera kaysa maging apo ng isang magnanakaw ng buhay. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding pagbaha ng emosyon sa kanyang dibdib. Ang tapang ng kanyang mga anak ay tila isang liwanag na tumupok sa lahat ng kanyang takot. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang ina at sa pagkakataong ito wala nang bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang boses. Narinig mo sila, ma, wala kang mabibili rito, sabi ni Leandro habang inilalabas ang kanyang cellphone. At tungkol sa bulldozer na ito, sige ituloy mo. Pero bago mo maibuwal ang unang poste ang video ng pagtatangka mong mang-agaw ng bata at ang mga ebidensya ng palsipikadong birth certificates, 13 taon na ang nakalilipas, ay mapapanood na ng buong bansa. Naka-livestream kami, ma. Lahat ng ginagawa mo ngayon nakikita ng buong mundo. Napatigil ang donya. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Nang makita ang mga kapitbahay na nakapaligid lahat, ay may hawak na cellphone at nakatutok sa kanya. Ang kapangyarihang dati ay ginagamit niya sa dilim, ay biglang nalantad sa nakakasilaw na liwanag ng katotohanan. Ang bawat bulong ng mga tao sa paligid ay tila isang malakas na hiyaw ng hiya na tumatama sa kanyang pagkatao. Gagawin niyo ba talaga ito sa akin? Sa sarili niyong pamilya, nanginginig ang boses ng donya, ang kanyang baston, ay tila hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Ikaw ang unang tumalikod sa pamilya, ma. Noong itinapon mo si Mireya sa ulan, sagot ni Leandro. Sa isang kumpas ni Leandro, ang mga pulis na kanina pa nakatago sa dulo ng eskinita ay lumapit. Ang tunog ng mga posas na inilalabas ay tila isang huling nota sa isang madilim na kanta. Ang donya, ang makapangyarihang Aurora Sarmiento, ay dahan-dahang inakay patungo sa sasakyan ng pulis. Ang kanyang pagbagsak ay tahimik, ngunit ang impact nito ay yumanig sa buong barangay Pag-asa. Nang tumigil ang makina ng bulldozer, ang katahimikan ay bumalik sa eskinita. Isang katahimikang puno ng pag-asa. Napaluhod si Mireya sa semento, ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos. Agad siyang niyakap ni Inigo at Elian, at sa unang pagkakataon, sumama si Leandro sa yakap na iyon. Isang bilog ng 4 na tao na sa wakas ay buo na. Tapos na, Mireya, wala na silang magagawa sa atin. Bulong ni Leandro sa tenga ni Mireya. Pero paano ang lahat, Leandro? Wala ka ng kumpanya. Wala na tayong lahat, hikbi ni Mireya. Mayroon tayong isa't isa at iyon ang simula ng lahat, sagot ni Leandro habang pinupunasan ng luha sa mukha ni Mireya. Dahan-dahang tumayo ang pamilya. Tumingin sila sa kanilang karinderya na nanatiling nakatayo, may sugat, may uling, ngunit matatag. Sa dulo ng eskinita, ang sikat ng hapon ay tila isang gintong basbas sa kanilang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang tagumpay, isang tanong ang naiwan sa puso ni Leandro habang nakatingin sa papalayong sasakyan ng pulis. Magagawa ba niyang panindigan ang pagiging tatay sa isang mundong hindi na siya ang bilyonaryong kinalakihan niya? At handa na nga ba ang mga anak niya na buksan ang huling pinto ng kanilang puso para sa kanya? Ang hapon sa Barangay Pag-asa ay hindi na kasing dilim ng dati.
Ang hanging umihip mula sa kalsada ay hindi na nagdadala ng amoy ng alikabok at takot, kundi ang mabangong samyo ng adobo at bagong silang na pag-asa. Ang muling tinayong Mirias lutong bahay ay hindi na lamang isang dampa. Ito ay naging simbolo ng isang pamilyang tumayo mula sa abo. Ang bawat dingding nito ay pininturahan ng kulay asul at puti, at sa gitna ng bawat lamesa ay may sariwang bulaklak na pinitas mula sa maliit na garden ni Inigo at Elian. Sa loob ng kusina makikita si Leandro Sarmiento. Wala na ang kanyang gintong relo, wala na ang kanyang mamahaling kurbata. Ang kanyang suot ay isang simpleng kulay abong t-shirt na may bahid ng hari na sa gilid. Maingat niyang inilalagay ang mga bagong luto na empanada sa isang lalagyan ng kanyang mga kamay na dati ay tanging panulat lang ang hinahawakan, ay puno na ngayon ng mga kalyong itinuturing niyang mas mahalaga kaysa sa anumang diamante. Leandro, ang order sa table 4 handa na batkan. Ang boses ni Mireya ay malambot, wala na ang talim ng galit na dating namumutawi rito. Sandali lang Mireya, heto na kun. Tugon ni Leandro nang may matamis na ngiti. Habang iniabot niya ang plato panandali ang nagtagpo ang kanilang mga daliri. Ito ang golden moment ng kanilang bagong buhay, isang simpleng haplos na puno ng pagkilala at pagtanggap. Hindi ito ang nag-aapoy na pagnanasa ng kabataan, kundi ang matatag at mahinahong pag-ibig ng dalawang taong muling natuklasan ang isa't isa sa gitna ng bagyo. Salamat, bulong ni Mireya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Sa isang sulok ng karinderya, nakaupo sina Inigo at Elian. Ang kanilang mga libro ay nakabukas, ngunit ang kanilang attention ay nakatuon sa kanilang mga magulang. Nakita ni Inigo kung paano dahan-dahang inayos ni Leandro ang buhok ni Mireya na humarang sa mukha nito. Isang simpleng kilos ng pagkalinga na nagpangiti sa dalawang bata. Papa, tutulungan na po kita sa pagliligpit mamaya, sigaw ni Elian, ang kanyang boses ay puno ng sigla. Ang tawag na Papa ay naging natural na sa kanyang mga labi, isang salitang dati ay isang pangarap lang, ngunit ngayon ay naging sandigan ng kanyang pagkatao. Sige anak, pero tapusin mo muna ang assignments mo, sagot ni Leandro, at sa bawat bigkas niya ng salitang anak, naramdaman niya ang isang uri ng kayamanan na hindi kailanman maibibigay ng Sarmiento Group. Nang sumapit ang gabi at nagsara na ang karinderya, naupo ang apat sa paligid ng kanilang maliit na hapagkainan. Simple lang ang kanilang hapon, kanin-isda at tawanan. Wala silang aircon, tanging ang hangin galing sa electric fan ang nagbibigay ng ginhawa, ngunit para kay Leandro ito ang pinakamasarap na hapunan sa buong buhay niya. Tumingin si Leandro sa labas ng bintana. Ang mga balita tungkol kay Sofia at Doña Aurora ay unti-unti nang humihina. Ang hustisya ay dahan-dahang gumugulong, at kahit na may mga sugat pa ang nakaraan, ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Alam ni Leandro na hindi niya mababalikan ang 13 taong nawala, pero bawat segundo ngayon ay ginagawa niyang sulit para sa kanyang pamilya. Mireya, pabulong na tawag ni Leandro habang nililigpit nila ang mga pinagkainan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Alam kong hindi madaling magpatawad. Napatigil si Mireya at tumingin sa malayo sa abot-tanaw kung saan ang mga bituin ay nagsisilabasan. Ang pagpapatawad, Leandro, ay hindi para sa iyo. Ginawa ko iyon para sa sarili ko at para sa mga bata. Pero ang pananatili mo rito, ang pagpili mo sa amin kaysa sa yaman mo, yun ang nagpatunay na karapat-dapat kang mahalin muli. Dahan-dahang kinuha ni Leandro ang kamay ni Mireya at hinalikan ito ng may matinding paggalang. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng mga kuliglig at ang regular na paghinga ng kanilang mga anak na nagsisimula ng antukin sa sofa. Dito sa Barangay Pag-asa, natagpuan ni Leandro Sarmiento ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito nasusukat sa taas ng gusaling pag-aari mo, kundi sa higpit ng yakap ng iyong mga anak at sa tamis ng ngiti ng babaeng pinili mong samahan sa hirap at ginhawa. Ang kwento ni Leandro at Mireya ay hindi nagtapos sa isang marangyang kasal, kundi sa isang marangal na buhay. Isang buhay na binuo mula sa pagkakamali, pinatibay ng pagsisisi, at binasbasan ng tunay na pag-ibig. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Leandro ang kanyang pamilya bago pinatay ang ilaw. Sa dilim, ang tanging nagniningning ay ang katotohanang sa wakas, siya ay nasa bahay na. At sa bawat bukas na darating, alam niyang hindi na siya muling mag-iisa sa ulan. Namatay na ang huling ilaw sa maliit na karinderya,
pero ang liwanag sa puso ni Leandro at Mireya ay hindi na muling mapaparam. Sa bawat pagpikit ng kanilang mga mata, hindi na ang dilim ng nakaraan ang kanilang nakikita, kundi ang bukang liwayway ng isang bagong simula. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang bahagi, kung saan pinapanood ni Leandro ang bawat pako na kanyang ibinabaon sa kahoy, habang tinatawag siyang papa ng kanyang mga anak, tumigil ako ng matagal. Naramdaman ko ang bigat ng martilyo sa kanyang kamay, na tila ba bawat pukpok ay isang hiling ng kapatawaran sa bawat taon na wala siya. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay salamin ng maraming buhay sa labas ng ating mga bintana, mga kwento ng pagtitiis, ng pagkakamali, at ng dakilang kapangyarihan ng pagbabalik loob. Ang buhay ay parang isang kalyo sa palad ng isang ama, maaaring magaspang at masakit tingnan, pero ito ang pinakamagandang patunay ng isang pag-ibig na handang magpakababa at magsilbi. Ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam sa pamilya Alcaraz at Sarmiento, nais ko kayong tanungin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mireya, sapat na ba ang pagtalikod ni Leandro sa lahat ng kanyang yaman para burahin ang 13 taon ng inyong pag-iisa sa ulan? O mas mahalaga ba ang bawat kalyo sa kanyang kamay kaysa sa bilyon-bilyong pisong itinapon niya? Habang pinakikinggan nyo ang huling bahagi ng audio na ito, nasaan kaya kayo? Marahil ay nagluluto rin kayo para sa inyong pamilya naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Nais kong malaman ang inyong kwento. Huwag kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga saloobin sa comment section dahil ang bawat kwento nyo ay mahalaga at laging may handang makinig dito. Kung naantig ang inyong mga puso, paki-like at share ang kwentong ito upang mas marami pa tayong pusong mapaghilom. Dalangin ko ang inyong kapayapaan at lakas. Naway matagpuan nyo rin ang inyong sariling barangay Pag-asa sa gitna ng anumang bagyong inyong kinakaharap. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento ang pilat sa ginto paghilom ng isang ama. Paunawa ang lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at pagpaparating ng positibong mensahe.